May mga tanong kung bakit labis na nahuhumaling ang mga tao sa mga armas. Ang mga buhay ba na inaangkin nila ang nagpapaganda sa isang espada? O ang mismong kagandahang iyon ang pumapatay? Kahit mamatay ang mga tao, mananatili ang mga armas. At balang araw, ang mga armas ang mamamahala sa buhay ng tao. Nagsisimula ang kwento sa disyerto. Isang grupo ng mga mersenaryo ang inupahan upang hanapin ang espada ng demonyong si Zul'Jur'an. Ayon sa alamat, sino mang magtaglay nito ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan. Sina Seiya Ikijo at Miura ay dumating para sa organisasyong Shoshidai upang kunin si Zul'Jur'an. Ang espadang ito ay nakahihigit sa lahat ng iba pang maalamat na sandata dahil ito ay hinulma mula sa dugo ng 1,000 demonyo. Binalaan ni Ikijo si Miura na mag-ingat dahil kung hahayaan niya magayuma siya ng espada, isang demonyo ang sasakupan ang kanyang katawan. Ayaw ni Ikijo na si Miura ang maging 1,001 demonyo. Ang alamat ni Zul'Jur'an ay nagmula pa noong panahon ng mga Romano na halos 2,000 taong gulang na. Noong mga panahong iyon, isang hukbong barbaro ang sumalakay sa isang maliit na nayon sa labas ng Imperyong Romano. Walang pananggalang ang mga taga-nayon at mabilis na pinatay ng mga mananakop. Labis na nagmakaawa ang mga pari ng nayon sa mga Diyos para sa kaligtasan. Ngunit hindi pinansin ng langit, kaya sa halip ay bumaling sila sa mga demonyo. Inialay nila ang mga tupa ng nayon at nanalangin sa harap ng mga puwersa ng kadiliman. Sinagot ng demonyo ang kanilang mga panalangin at nagpadala ng isang nag-iisang kabalyero. Ang sandatang ginamit ng kabalyerong ito ay walang iba kundi si Zul'Jur'an. Nang bunutin ng kabalyero ang espada mula sa kaluban nito, sinasabi nilang umungal ito na parang isang mabangis na halimaw. Sandaling natapos ang labanan. Ang malademonyong aura na nagmumula kay Zul'Jur'an ay tumama sa kawan ng mga barbaro. Nagpasalamat ang mga taga-nayon sa kabalyero. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Hindi sila nanalangin sa mga Diyos kundi sa isang demonyo. Ang kabalyerong iyon ay hindi naparito upang iligtas ang kanilang nayon kundi upang lipulin ang lahat ng nabubuhay na bagay. Bagamat ang alamat ay nagbigay sa kanila ng kaunting pangamba, ang paghahanap kay Zul'Jur'an ang trabaho ng grupong ito. Kaya't nagpatuloy sila. Di nagtagal, nahukay nila ang isang silid-libingan na kahawig ng isang mausoleum. Ang liwanag ay tumago sa mga bitek sa pader sa unahan. Nang makapasok sila, natuklasan nila kung ano ang nasa loob, si Zul'Jur'an. Sa mismong sandaling iyon, dumating sina Seiya at Miura sakay ng eroplano kasama ang isang ganap na armadong grupo. Nagpaputok ng babala ang mga lalaki sa loob na nagtatanong kung sino sila. Hindi nagpakita ng takot si Miura at nagpakilala bilang mga ahente ng Shashodai, ang organisasyong responsable sa pamamahala ng mga maalamat na armas. Inutusan niya ang kabilang grupo na isuko si Zul'Jur'an. Ngunit tumanggi silang sumunod at agad na gumamit ng puwersa. Habang nakikipaglaban ang kanyang mga tauhan, ang pinuno ay nakatakas ng mag-isa upang agawin ang espada. Ngunit nang sandaling mahawakan niya ito, tuluyan siyang nilamon ng malademonyong enerhiya ng espada, at nawalan siya ng kontrol. Naayos na ang sitwasyon sa labas, at isang armadong grupo ang sumugod papasok upang hanapin si Zul'Jur'an. Ngunit lahat ng huli sa kanila ay napatay ng espada. Walang nagawa si Ikijo kundi gumamit ng matinding hakbang upang mabawi ito. Kinuha ni Miura ang espada, tinatakan ito sa loob ng isang lalagyan ng mga armas, at natapos ang misyon. Bumalik sila sa punong tanggapan ng organisasyon, isang lugar na naglalaman ng malawak na koleksyon ng mga maalamat na espada. Sa liwanag na tumatagos sa talim, halos makita niya ang mga mukha ng mga biktima ng espada, at iyon ang dahilan kung bakit napakaganda nito. Nang maisa katuparan ng misyon, kinailangan ni Ikijo na bumalik sa kanyang hibernation pod, at malamang na magiging mahaba ang pagtulog na ito. Pagkaalis ni Seiya, nakatayo si Miura na nakatitig kay Zul'Jur'an, may kakaibang ngiti na gumapang sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ng mga ahente ng Shashodai ang kanilang trabaho sa pagkolekta ng mga maalamat na armas mula sa iba. Isang ganoong armas ang biglang sumiklab na nilamon ng isang buong barko sa dagat. Samantala, nagsimulang makarinig si Miura ng isang boses na tumatawag sa kanya sa loob ng kanyang isipan, sa paniniwalang si Zul'Jur'an iyon. Bumalik siya sa silid-imbakan at kinuha ang espada mula sa selyadong lalagyan nito. Ang mga naunang kinatatakutan ni Ikijo ay naging katotohanan. Pagdating ng iba, si Miura ay nasa ilalim na ng kontrol ng espada, at pinapatay na niya ang lahat ng nakikita niya. Sa ibang lugar, umuwi si Takashi sa kanyang buntis na asawa, si Wakaba. Sa loob lamang ng isang buwan, magiging mga magulang na sila. Dahil napagdesisyonan nilang panatilihing sorpresa ang kasarian ng sanggol hanggang sa kapanganakan, bumili si Takashi ng mga regalo para sa isang lalaki at isang babae. Sa ibang lugar, muling nauuhaw sa dugo ang espada ni Shiryu.
Isinagawa ng mga monghe doon ang ritual ng Hama upang alisin ang balak pumatay ni Shiryu. Ngunit sa kasamaang palad, ang sakripisyong dugo ay napalitan ng madilim na enerhiya ng espada. Isa na namang madugong masaker ang naganap. Gayunpaman, ang uhaw ni Shiryu sa dugo ay nanatiling hindi nasiyahan. Itinaboy nito ang kanyang hukbo papasok sa lungsod upang ipagpatuloy ang pagpatay. Dumating ang trahedya ng sina Tekashi at Wakaba ay naging biktima sa pamamagitan ng malupit na pagkakataon. Napatay si Tekashi. Nakaligtas si Wakaba, ngunit dahil nasaksihan mismo ng sarili niyang mga mata ang lahat, siya ay nilamon ng galit. Tinitigan niya ng masama ang Estremador na may mga matang nag-aalab sa puot. Biglang nabalik sa malay ang Estremador at, nang makita kung gaano karaming tao ang napatay niya, ay natabunan siya ng takot at takot. Nadulas ang espada ni Shiryu mula sa kanyang pagkakahawak at nahulog sa lupa. Pinulot ito ni Wakaba at tinapos ang kanyang buhay. Pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan ng massacre, tumakas si Wakaba sa takot patungo sa isang madilim na sulok. Di nagtagal, na-control din siya ni Shiryu, dahilan para humanap siya ng mas maraming dugo. Ngunit nang akmang tatamaan na niya ang isang inang may karga sa kanyang maliit na anak, natauhan siya at tumakas. Gusto niyang bitawan ang espada mula sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya magawa. Napalibutan si Miura sa isang tulay. Nanawagan si Shoshidai sa kanya na iwanan si Zolchuan at sumuko. Ngunit siya ay nagpalit ng anyo bilang isang busoma at walang pag-aalinlangang nalipol ang kanilang mga tangke. Nang mag-utos si Shoshidai ng pag-atake kay Zolchuan, dumating si Flamberge at tinapos ang natitirang dalawang tangke kasama ang mga nakaligtas na sundalo. Ang dalawang espada ay walang tigil na nagtawagan sa isa't isa. Nabuhay lamang sila upang lumaban at maghanap ng mas malalakas na kalaban. Pareho silang nagbago at naglunsad ng labanan laban sa isa't isa. Inangkin ni Zolchuan ang tagumpay at umalis ng may tagumpay. Si Wakaba, na ayaw maging mamamatay tao, ay isinilang ang kanyang anak at pagkatapos ay piniling kitilin ang sarili nitong buhay. Natuklasan ng isang lalaki ang sanggol na mahigpit na nakakapit sa espada, na parang kinukuha ang buhay mismo. Ang batang iyon ay si Gai Ogata. Lumipas ang panahon, at si Gai ay pinalaki ni Amon kasama si Sayaka, na nagtatrabaho sa pandayan ng matanda. Ngayon, pumasok si Sayaka sa paaralan gaya ng dati, ngunit sa buong klase niya ay hindi siya makapag-concentrate. Ang kanyang isipan ay puno ng mga iniisip kundi si Gai. Pagdating ng oras ng pahinga, niyaya siya ng kanyang mga kaibigan na lumabas para mananghalian. Niyaya rin nila siyang sumama sa kanila sa isang bagong karaoke place na kakabukas lang malapit sa istasyon ng tren pagkatapos ng klase, ngunit nahihiyang tumanggi siya. Nauna rito, nakatanggap si Sayaka ng pag-amin mula kay Ishai, ngunit tinanggihan niya ito, sinabing wala lang siyang oras para sa isang relasyon. Si Ishai ang kapitan ng soccer team, gwapo, nangunguna sa klase, ang pangarap na lalaki ng bawat babae sa paaralan, at ang katotohanang tinanggihan siya ni Sayaka ay halos mabaliw sa kanyang mga kaibigan. Akala nila ay nababaliw na siya. Ang tanging nagawa na lang ni Sayaka ay tumawa at humingi ng tawad. Habang nasa biyahe pa uwi, tila may dala siyang di masambit na damdamin na hindi pa niya kayang sabihin. Pagkababa niya ng bus, nakasalubong niya si Tatsumi, na inaasikaso ang ama ni Sayaka, ang amo nito. Habang pauwi, nakasalubong nila si Gai. Gusto sana siyang kausapin ni Sayaka, ngunit mabilis itong nagtungo upang magsibak ng uling. Iniwan ni Sayaka si Tatsumi at nagmadaling hinabol si Gai. Nagpasalamat siya rito sa pagsadyap sa kanya dahil wala siyang ideya kung ano ang pag-uusapan nila ni Tatsumi. Sinubukan niyang imbitahan si Gai sa karaoke place na nabanggit ng kanyang mga kaibigan, ngunit tumanggi ito dahil trabaho ang pinag-uusapan. Naiirite si Sayaka dahil laging abala si Gai sa trabaho at hindi pumupunta kahit saan. Sinabi pa niya rito na kung patuloy siyang mamumuhay ng ganito, hindi siya kailanman makakagawa ng isang mahusay na espada. Nakaramdam ito ng kaba. Galit na galit si Gai, ngunit itinago niya ito at sinabihan na lang si Sayaka na umalis. Ngunit inagaw ng matigas ang ulong si Sayaka ang kutsilyo mula sa kamay ni Gai, at iginiit na makipaglaro siya rito. Sa kanyang galit, aksidenteng nasakta ni Gai si Sayaka. Nang makita ito ni Tatsumi, nagwala siya sa galit at inihagi si Gai sa lupa. Bagamat sinubukang magpaliwanag ni Sayaka, isinisisi ni Tatsumi kay Gai ang lahat ng ito. Hindi tumutol si Gai. Yumuko lang siya at humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, lumabas si Amon. Sa halip na husgahan ang bagay na ito, inanunsyo niya na kinabukasan ay isasagawa nila ang ritual ng pagpapakalma para kay Shiryu. Sinabihan niya si Sayaka na linisin ang katawan nito bilang paghahanda sa kanyang tungkulin bilang dalaga sa dambana. Pagkatapos, dinala niya si Gai sa puntod ng kanyang ina, ang mismong lugar kung saan siya ipinanganak. Ngunit tumangging lumuhad si Gai sa harap ng libingan ng kanyang ina.
Inilibing ni Amon si Wakaba dito dahil natatanaw sa lugar na ito ang buong lugar kung saan nakatira si Guy, upang palagi siyang mabantayan nito. Pinalaki ni Amon si Guy ng mahigit isang dekada at itinuro sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ngayon, gusto niyang marinig ang tungkol sa mga plano ng bata para sa hinaharap. Sinabi ni Guy na gusto niyang manatili kay Amon at ilaan ang kanyang kinabukasan sa paggawa ng pandayan. Inaasahan na ni Amon ang sagot na ito, kaya pinaalalahanan na lang niya ang bata na magsumikap pa. Nang gabing iyon, mag-isang pumunta si Guy sa silid kung saan nakakulong si Shiryu. Sa kanyang puso, itinuring niya ang espadang ito bilang kanyang nag-iisang ina. Nagkataong nasaksihan ito ni Tatsumi. Sa loob ng isang marangyang gusali, isang subasta ng mga bihirang kayamanan ang nagaganap. Naroon si Mickey sa subasta upang gampanan ang isang misyong iniatas ng organisasyon. Bagamat tila mas interesado siyang masiyahan sa pagkain at inumin, naroon din si Marquez. Nag-usap ng mapayapa ang dalawa. Habang nag-uusap sila, pabaya na itinaas ni Mickey ang kanyang baso ng alak, at napagkamalan ito ng taga-subasta na isang bid, kaya't binigyan siya ng isang estatwa ng Sokotai Buddha sa halagang 130,000 dolyar. Dahil hindi ito bahagi ng plano, hindi sasagutin ng organisasyon ang gastos, at kailangan niyang magbayad mula sa sarili niyang bulsa. Nang matapos ang subasta, lahat ng bisita ay sinamahan sa isa pang silid para sa isang preview ng mga item sa susunod na sesyon. Kabilang sa mga item na iyon ay ang tunay na misyon ni Mickey dito ay upang mapatunayan kung ang espadang ito ay tunay. Naramdaman ni Mickey ang demonyong nakulong sa loob ng talim na tumatawa sa kanya. Hinangad din ni Marquez ang espada dahil dating pagmamayari ito ng maalamat na alkemistang si Paracelsus. Nagsimula ang kwento nito noong ika-16 na siglo nang si Paracelsus ay nakipagkasundo sa isang demonyo upang maperpekto ang kanyang sining ng alkemiya. Bilang kapalit, ibinente niya ang kanyang kaluluwa sa dyablo. Gamit ang ipinagbabawal na kaalaman ng demonyo, pinagbuti niya ang bato ng pilosopo, ang pinagmulan ng lahat ng materya. Pagkatapos ay sinira niya ang kasunduan. Ang demonyo, na labis na nagalit, ay naghanap ng lahat ng paraan upang paksain si Paracelsus. Ngunit si Paracelsus ang nagtagumpay. Itinanam niya ang batong pilosopo sa isang espada at tinatakan ang demonyo sa loob nito, at ang espadang iyon ay nakilala bilang Azeth. Kinumpirma ni Marquez na ito ay tunay dahil narinig din niya ang tawa ng demonyo. Iniulat ni Tatsumi kay Amon na nakita niya si Guy na hinahawakan si Shiryu, ngunit binaliwala ito ni Amon dahil hindi naman ito nakasakit kay Guy. Pagkatapos ay ikinwento ni Amon kay Tatsumi kung paano natagpuan si Guy. Noong panahong iyon, mahigpit na nakayakap ang mga kamay ng sanggol kay Shiryu, na parang pinuprotektahan siya ng espada mismo. Naniniwala rin si Amon na si Guy ang hinahanap ni Shiryu. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nila ang dugo ni Guy upang pakalmayan ang talam. Hindi kailanman tumingin ang mga mata ni Guy sa mga tao. Palagi silang nakatutok sa mga espada. Nangangahulugan ito na kasabay niya ang kamatayan sa bawat sandali. Naabot na ni Guy ang isang antas ng pag-iral na kakaunti lamang ang makakamit. Kinabukasan ng umaga, sinimulan nila ang ritual ng pagpapakalma para kay Shiryu. Lahat ng naruroon ay kinakailangang takpan ang kanilang mga mata. Pinatulo ni Guy ang kanyang dugo kay Shiryu upang pakalmayan ito. Sa mahalagang sandaling ito, hindi matanggap ni Tatsumi na si Guy ang mapipili, tinanggal niya ang kanyang piring para makita kung ano ang nangyayari. Sinakop ng demonyo sa loob ng espada si Sayaka at pinilit siyang patayin si Tatsumi, ngunit naitulak siya ni Guy palayo sa daan sa tamang oras. Gayunpaman, naputol ang kanyang braso. Agad na bumagsak at walang malay si Sayaka pagkatapos. Bagamat isinugod si Guy sa ospital, ramdam pa rin niya ang sakit mula sa kanyang nawalang braso, isang parang multo na sakit na wala ng lunas. Walang maalala si Sayaka sa nangyari noong ritual. Ang tanging nagawa niya ay yakapin si Guy upang aliwin ito, ngunit bigla siyang itinulak ni Guy palayo at tumakbo papunta sa puntod ni Wakaba, kinakapa ang lupa at sumisigaw na ito ang babaeng nang iwan sa kanya. Pagkatapos, nagpasya si Amon na gamitin si Shiryu upang gumawa ng bagong braso para kay Guy, at tila iyon din ang gusto ni Shiryu. Sa susunod na subasta, nag-alok si Marquez ng $500,000 para sa espadang Azeth. Matapos kumonsalte sa organisasyon, itinaas ni Mickey ang bid sa buong $1 million. Tumanggi si Marquez na umatras at patuloy na nagtaas ng presyo. Nagpalitan sila ng bid hanggang sa umabot sa $1,500,000 ang bid, kung saan sa wakas ay pumayag na si Marquez. Nang matapos ang kanyang misyon, mabilis na bumalik si Mickey sa punong himpilan, ngunit naharang siya ni Marquez habang nasa daan. Inutusan ni Marquez si Mickey na ibenta sa kanya ang espada, at nagbanta na magpapadala ng mga tao para habulin siya kung tatanggi siya. Natural lamang na hindi makikipagkompromiso si Mickey, kaya umatake ang mga tauhan ni Marquez.
Mabilis silang pinaalis ni Mickey, ngunit hindi pa rin siya makaalis dahil siya na ang naging target ni Zoltuan. Inutusan siya ng kanyang mga nakatataas na tumakbo, ngunit hinugot ni Mickey ang Falcon at handang lumaban. Sa sandaling iyon, nagising si Guy gamit ang kanyang bagong braso. Hindi nagpakita ng takot si Mickey nang harapin si Zoltuan. Gayunpaman, nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa kawalan, napilitan siyang gamitin ang kapangyarihan ng Thunder Sword na Falcon upang makatakas. Isang kidlat ang tumama mula sa langit na bumulagtas sa lahat ng nakikita. Bagamat nakaligtas siya, natuklasan ni Mickey na nawala niya ang espadang Azet. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Guy ang kanyang bagong kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi tumigil si Shiryu sa pagtawag sa kanya upang pumatay, ngunit hindi siya nito naimpluwensyahan kahit kaunti. Hindi niya maintindihan kung bakit itinanim ni Amon si Shiryu sa katawan nito. Ipinaliwanag ni Amon na si Shiryu ang espadang tagapagbantay ni Guy, at ngayon ay magsisilbi itong kanang braso niya at patuloy na paprotekta sa kanya. Sinabi niya kay Guy na kung makakaramdam siya ng anumang pagkakasala, dapat siyang gumawa ng espada na mas makapangyarihan pa kay Shiryu. Nagpasya si Guy na tuparin ang mga salita ni Amon kahit na ikamatay niya ito. Labis ang tuwa ni Sayaka nang makitang gumaling si Guy, ngunit inakala ni Guy na isang hanggal si Amon dahil sinira niya si Shiryu para sa kanyang kapakanan. Hindi siya naniniwalang karapat-dapat siya sa ganoong sakripisyo. Nang makita ni Sayaka ang kaluban ni Shiryu, inakala niyang gusto ng kanyang ama na gumawa si Guy ng bagong espada para magkasya rito. Ngunit hinati ni Guy ang kaluban sa dalawa at inihagis ito sa apoy dahil kakaiba si Shiryu at hindi na kailanman maaaring gawing muli. Kahit na matapos iligtas ni Guy ang kanyang buhay, hindi pa rin nakaramdam ng pasasalamat si Tatsumi. Sa halip, lalo lamang lumalim ang kanyang paninibugho dahil inaangkin na ngayon ni Guy si Shiryu. Naunawaan ni Amon ang kanyang nararamdaman. Ngunit para kay Amon, ang isang espada ay isa lamang kagamitan, at ang buhay ng isang tao ay palaging mas mahalaga. Dahil may sariling kagustuhan si Shiryu, ito at si Guy ay pinagbuklod ng isang mahiwagang kapalaran. Nais makita ni Amon kung paano mabubuhay si Guy ngayong naging bahagi na niya si Shiryu. Siya ay isang panday ng espada sa loob ng 40 taon, ngunit hindi pa siya nakakagawa ng talam na tunay na nakakapagbigay kasiyahan sa kanya. Ngunit kung mabubuhay si Guy bilang espadang iyon, marahil ang batang lalaki mismo ang magiging obra maestra niya. Sa kanyang malawak na mansyon, natutulog si Marcus nang lumitaw sa harap niya ang demonyo sa loob ng espadang si Azeth. Nagising si Marcus nang bigla. Hinawakan niya ang espada at ginunita ang labanan sa pagitan ni Zoltuan at Falgan. Lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang paniniwala na ang mga turo ng sinaunang pangkukulam ay hindi kathang-isip lamang. May mga kapangyarihan pa ring lampas sa imahinasyon ng tao na umiiral sa mundong ito. Dahil sa pagnanais na maghayganti, nagpasya si Marcus na agawin ang kapangyarihang iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, pumasok ang kanyang kapatid na babae at hinaila siya pababa upang maghapunan kasama ang pamilya. Tila mahal at inaalagaan siya ng kanyang mga magulang at ng kanyang pamilya. Ngunit hindi niya ito ikinatuwa kahit kaunti. Ang mga taong ito ay mga aktor lamang na kinuha niya para gumanap ng isang papel, at siya ay lubos na nagsawa sa huwad na pamilyang ito. Sinabihan niya silang umalis. Mag-isang nakaupo si Marcus sa harap ng marangyang hapagkainan habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, isinagawa ni Marcus ang isang ritual ng panalangin kasama si Azeth. Ngunit walang sumagot sa kanya mula sa espada. Iniimbestigahan ng organisasyong Sashodai ang lahat ng kanilang matuklasan tungkol kay Marcus. Dati siyang nag-aral sa Imperial University, ngunit noong bakasyon niya 2 taon na ang nakalilipas, nasangkot siya sa isang aksidente sa trapiko na ikinamatay ng kanyang mga magulang at kapatid na babae. Si Marcus mismo ay naparalisa mula baywang pababa at walang pag-asang gumaling. Pagkatapos, walang babala, sumulpot si Erika sa pintuan ni Marcus. Maraming beses na niya itong sinubukang kontakin noon, ngunit hindi ito sumasagot. Alam ni Marcus na bumalik na si Erika para pakasalan si Tenobi, ang matalik niyang kaibigan. Bagamat nagpanggap siyang masayahin at nag-alay ng kanyang mga basbas, sa loob-loob niya ay wala siyang ibang naramdaman kundi dalamhati. Minsan na silang nagkasama sa masasayang panahon. Gusto ni Marcus na pagbayaran ang mga traidor na iyon. Naramdaman ni Azeth ang apoy ng puot na nagliliyab sa kalooban ni Marcus at tila ipinagkaloob ang kanyang hiling. Kinabukasan, pagbalik ni Sayaka mula sa paaralan, naghihintay na si Tatsumi para salubungin siya. Sa totoo lang, nagbabalak siyang kunin si Sayaka para sa kanyang sarili dahil sa sama ng loob na mas gusto ng kanilang Panginoon si Guy. Mabuti na lang at dumating si Guy sa tamang oras para pigilan siya. Ginamit ni Tatsumi si Guy bilang dahilan sa kanyang pagkakamali at sinugod siya, handang lumaban.
Ngunit madali siyang pinalipad ni Guy gamit ang kapangyarihan ni Shiryu. Walang humpay na hinimok ni Shiryu si Guy na patayin si Tatsumi. Ang boses ni Sayaka ang nagpabalik kay Guy sa kanyang katinoan. Pagkatapos, patuloy na umalingaw-ngaw ang boses ni Shiryu sa isipan ni Guy na nagtulak sa kanya sa bingit ng kabaliwan hanggang sa muntik na niyang masira ang braso mismo. Nang sumugod si Sayaka para pigilan siya, napagtanto ni Guy na tumahimik na ang boses. Lihim na ginanap ang kasal ni Tashio at Erika noong malapit na silang magpalitan ng singsing. Dumating si Marquez. Pumasok siya sa bulwagan ng seremonya at dahan-dahang tumayo na ikinamangha ng lahat ng naroroon. Sa sambahayan ni Ogata, natapos na ni Kiyomi ang paghasa ng maalamat na sibat na Tanbakiri at dinala ito upang ibalik kay Amon. Ngunit wala si Amon sa bahay, kaya ang sibat lamang ang maiiwan niya sa kanyang mga alagad. Nagtago si Tatsumi sa isang sulok at narinig ang buong pag-uusap nila. Pagbalik sa seremonya, ang mga mata ni Marquez ay nag-alab sa galit. Sumugod siya kina Tashio at Erika Swift na parang isang bugzo ng hangin. Lumitaw si Mickey at hinarang ang kanyang suntok na nagbigay sa mag-asawa ng pagkakataong tumakas, ngunit agad silang naabutan ni Marquez. Sa sandaling iyon sa bingit ng kamatayan, tinawag ni Erika ang pangalan ni Marquez at ito ang nagpabalik sa kanya. Bumagsak siya sa lupa, humahagulgol ng walang pigil. Lumapit si Mickey sa kanya, inalo siya, at inanyayahan si Marquez na sumali sa organisasyon. Kahit habang pauwi kasama si Mickey, hindi mapigilan ni Marquez ang pag-iyak. Hindi siya makapaniwalang sinubukan niyang patayin si Erika, ang taong pinakamamahal niya sa mundo. Ngunit sa katotohanan, si Marquez ay nasa ilalim ng kontrol ni Azeth, at nang magkamalay siya, wala siyang naalala. Palihim na binuksan ni Tatsumi ang balot ng sibat na Tanbakiri upang suriin ito at agad siyang sinapian nito. Dinala ni Mickey si Marquez sa Shoshidai Organization, isang santuwaryo para sa mga taong katulad nila. Doon, matutulog sila ng mahimbing. Habang nagsisibak ng kahoy si Guy, walang babala na inambus siya ni Tatsumi. Si Tatsumi ay naging isang busoma na, at hindi na siya maaaring maligtas. Nakita ni Sayaka kung ano na si Tatsumi at agad siyang nawala ng malay. Kahit na isa ng busoma, hindi pa rin maalis ni Tatsumi ang kanyang pagkahumaling na higaitan si Guy. Sinabi ni Mickey kay Marquez na kahit na nasa maayos na kalagayan sila, sandali na lang at magiging busoma na rin sila. Nakatakda na ang kapalaran ng mga taong nakipagsanib puwersa gamit ang isang sandata. Ang natitira na lang ay kung kailan. Nagmakaawa si Marquez kay Mickey na maging kaibigan niya. Ang hindi niya inaasahan ay naisip na siya ni Mickey bilang isa. Sa kabila ng walang humpay na pagsalakay ni Tatsumi, tumanggi si Guy na gamitin si Shiryu upang lumaban, tiniis ang matinding sakit sa buong katawan niya. Pinilit ni Guy Ogata na labanan ang tukso ni Shiryu, ngunit ang kanyang kalooban ay nanghihina na. Isang sigaw ang sumabog mula sa kanya na parang alulong ng demonyo, at ang kanyang kanang braso ay napilipit at naging isang talam. Ang kanyang kontrol ay tuluyang nawasak. Inihagis ni Guy ang kanyang sarili kay Tatsumi nang may galit na hindi na pantao. Nang maramdaman ni Amon ang balak na pumatay at dumating, tanging si Sayaka na lamang ang kanyang natagpuang nakahandusay sa lupa. Sina Guy at Tatsumi ay naglaban papasok sa kalaliman ng kagubatan. Itinusok ni Guy ang kanyang espada sa tagiliran ni Tatsumi na napilitan siyang umatras, ngunit hindi doon natapos ang paghabol. Samantala, ipinakilala ni Kyoka si Marquez sa pamunuan ng Shoshidai na siyang maglalagay sa kanya sa ilalim ng kanilang proteksyon. Kasabay nito, isinama si Mickey para sa isang pagsusuri. Ang pagbabagong anyo ni Mickey ay tumaas ng 2%, ngunit walang nakitang mga anomalya. Nagulat ang lahat sa mga resulta. Natuklasan nila na ang sandata sa loob ng katawan ng isang host ay unti-unting nawala ang pisikal na istruktura nito, ngunit maaari pa ring makuhanan ng imahe, tulad ng isang multo. Ipinaliwanag ng mga pinuno ng Shoshidai kay Marquez na sinasaliksik nila ang paraan kung paano sinasalakay at kinokontrol ng mga sandata ang mga tao. Kung magtatagumpay sila, maibabalik nila si Marquez mula sa pagiging chrysalis sa pagiging normal na tao at maalis ang panganib na maging bisoma siya. Tinanong nila si Marquez tungkol sa nangyari habang sinasapian siya ni Azeth, ngunit malabo pa ang kanyang mga alaala. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, nasa kamay na niya ang espada. Nakipagsanib na ito sa kanyang katawan na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Naniniwala ang mga pinuno na ang mga host ng chrysalis ay may bagong potensyal para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Walang ibang magawa si Marquez kundi ang sumali sa organisasyon dahil sila lamang ang makapagliligtas sa kanya at siya naman ang tutulong sa pagliligtas ng sangkatauhan. Sa isa pang silid, ipinagpatuloy ni Mina ang pagsasagawa ng mga pagsubok kay Mickey. Pareho nilang inaabangan ang araw na makumplito ang pananaliksik ni Shoshidai upang makabalik si Mickey sa pagiging normal na tao.
Natatakot si Mickey na habang natutulog siya, makakahanap si Mina ng ibang lalaki dahil ang pagtulog sa loob ng pod ay parang paglubog sa walang hanggang kadiliman. Hinahangad niyang mamuhay na parang mga ordinaryong tao, manood ng sine kasama si Mina, magsalo sa pagkain, mamasyal, at maging malaya sa mga date. Habang nag-uusap sila, tinawagan ni Kyoko si Mickey at ni Yaya na pumunta sa imbakan ng mga armas dahil mag-isa lang si Marcus doon at hindi siya mapakali tungkol dito. Nagsalansan sina Mickey at Mina ng isang madamdaming halikan bago siya umalis. Pulang-pula ang buwan ng gabing iyon. Naghabulan sina Guy at Tatsumi hanggang sa lungsod na nag-iwan ng maraming patay. Sa huli, tinarak ni Guy ang kanyang espada sa katawan ni Tatsumi. Sa sandaling iyon, napansin ni Shoshidai ang presensya ni Guy at Tatsumi. Pagkakita niya kay Marcus, inihagis niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Mickey habang umiiyak ng malakas. Kakabukas lang ni Kyoko ng imbakan ng mga armas para sa paglilibot ni Marcus nang makatanggap siya ng mga utos mula sa mataas na utos, kaya iniwan niya si Marcus sa pangangalaga ni Mickey at nagmadaling umalis. Isang iskot na nakatuklas kay Guy ang naglunsad ng isang pag-atake. Sa sandaling iyon, biglang nagkamalay si Tatsumi, sinipa palayo si Guy, at tumakas. Sa matinding galit, hinagis ni Guy ang helicopter palabas ng himpapawid na nagliyab dito. Hindi matukoy ni Kyoko kung si Guy ay isang chrysalis o isang boma. Nang makabawi ng kanyang katinoan, hinailan ni Guy ang kanyang pagod na katawan pauwi. Nabaliw si Shiryu at hinawakan si Guy sa lalamunan. Sinusubukan niyang hilahin ang kanyang kaluluwa sa kadiliman. Pinigilan ito ni Eman, nagtamo ng mga pinsala upang mailigtas si Guy. Matapos ang isang pagpupumiglas, sa wakas ay sumuko na si Shiryu. Sa panig niya, inililibot ni Mickey si Marcus habang ipinapaliwanag ang katangian ng cursed weapon. Ang mga ito ay mga sandatang may dalang sarili nilang buhay at testamento. Nilalamon nila ang puot ng lahat ng kanilang napatay, ngunit walang nakakaintindi kung bakit nila kayang manipulahin ang mga tao. Isa sa mga tungkulin ni Shashodai ay patulugin ang mga punong chrysalis upang maiwasan ang kanilang mutasayon. Ngunit tulad ng isang chrysalis na hindi maiiwasang maging paru-paro, balang araw ay magiging bomba rin sila. Kapag nangyari iyon, mawawalan sila ng lahat ng lakas ng loob, magiging mga karugtong ng mismong sandata, na wala nang matitira kundi ang pagnanais na pumatay. Isa na namang massacre ang naganap. Pumasok si Zolguan sa isang bilangguan at pinatay ang bawat bilanggo, kinakain ang kanilang puot at pagkauhaw sa dugo na parang isang malaking piging. Pagkatapos, sina Mickey at Marcus ay inilagay sa hibernation, at si Ekiho ay muling nagising. Nagtago si Tatsumi sa kagubatan, malubhang nasugatan. Sa kanyang pagkabaliw, sinalakay niya ang mga hayop at ang mga dumadaan upang mapawi ang uhaw ni Tambakiri sa dugo. Hinanap ni Sayaka si Guy sa lahat ng dako at natagpuan itong nakakulong sa loob ng isang cabinet. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit wala itong imak at kumilos ng kakaiba. Matapos pagmasdan ng mga kilos ni Guy, napagtanto ni Amo na ang bata ay naging isang bata. Marahil ay natakot si Guy sa kapangyarihan ni Shiryu ngayong ganap na itong sumanib sa kanya. Sinusubukan niyang takasan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-urong sa pagkabata. Lumabas si Ekiho mula sa kanyang hibernation pod pagkatapos ng 16 na taon at 24 na araw, batid na sa pagkakataong ito ay haharap siya sa isang misyon na may malaking kahalagahan. Ang alma core ni Ekiho ay ang Chakram, ang sandata ni Vishnu, ang kataas-taasang Diyos mula pa noong simula ng paglikha. Si Ekiho ay isang anak ng mga Diyos, nakatayo ng higit sa lahat. Bumukas ang mga bakal na pintuang daan ng punong himpilan. Sumakay si Ekiho sa isang supercar at mabilis na umalis sa malayo. Ito ang unang pagkakataon na nakatrabaho ni Sayaka sa Ekiho, bagamat marami na siyang narinig tungkol sa Chakram at sa estilo nito sa pakikipaglaban. Ang mga sinaunang epiko ng India ay nagsasalaysay tungkol sa isang kaharian na nagdulot ng puot ng mga Diyos. Taglay ang isang singsing ng liwanag, ang banal na mensahero ay bumaba upang parusahan ang hari at ang kanyang mga tao. Sinunog ng liwanag na iyon ang lahat ng nasa daanan nito. Kumalat ang balita na ang makinang na singsing na hawak ng mensahero ay ang Chakram. Ito ay iniwan ng mga Diyos at sinamba ng mga mortal bilang isang sagradong sandata bago ito tinatakan. Ang may hawak na Chakram ngayon ay ang pinakamalakas na chrysalis ng Shoshonai, si Ekiho. Nang gabing iyon, inihanda ni Sayaka ang paboritong ulam ni Guy ngunit natuklasan niyang wala ito sa kanyang silid. Natagpuan niya ito sa kagubatan, nakaupo sa harap ng isang estatwa at nakangiti. Pagkatapos ay nagsimulang bumuhos ang ulan at umiyak siya na parang isang maliit na bata. Naalala ang mga salita ng kanyang ama, umupo si Sayaka sa tabi niya at dahan-dahang niyaya itong umuwi. Umalis si Amon upang ibigay ang isang espada sa matandang Kaijutsu, na nagbigay sa kanya ng papuri dahil sa kanyang kahusayan.
Ngunit tila hindi pa rin nasisiyahan si Amon dahil ang kanyang panghabambuhay na mithiin ay ang gumawa ng isang talim na kayang hiwain ang espada sa loob ng kamalayan ng isang tao. Habang nag-eteya, pinag-usapan nila si Shiryu. Naniniwala si Amon na tanging si Shiryu lamang ang makakahiwa sa talim na nakabaon sa isipan ni Guy. Ayon sa tradisyon ng mga panday ng espada, kapag gumagawa ng espada, gagawa sila ng dalawa at pipili ng mas mahusay. Ikinatwira ni Amon na kung talagang may dalawa, malamang na si Shiryu ang mas mahina sa dalawa dahil wala itong anumang nakasulat. Nangangahulugan ito na ang mas malakas na bersyon ay maaaring naroon pa rin sa kung saan. Sa Fujishu Polishing Workshop, sina Haida at Kiyomi ay magkasamang nagpapakintab ng mga espada. Pareho silang sumang-ayon na ang pinakamagandang bahagi ng isang espadang Hapones ay ang talim mismo. Sa kanluran, maraming espada at armas ang may masalimuot na pinalamutian ng mga hawakan, ngunit ang kagandahan ng isang talim ay para lamang pumatay. Ang katana ang tanging sandata sa mundo na nakapagpaangat sa talim ng pagpatay tungo sa isang anyo ng sining. Habang tumatalas ito, lalo itong gumaganda. Ang pinakamalakas na sandata na may pinakamagandang ganda ay ang espada ng mga Hapones, at ang kanilang kasanayan ay ang pagpapakintab nito hanggang sa pinakamataas nitong antas. Sa sobrang pagkahumaling ni Kiyomi sa mga espadang Hapones, natukoy niya kung saan nagmula ang bakal na buhangin, at kung paano nabubuo ang talim sa pamamagitan lamang ng paghaplos ng kanyang dila dito. Nagmakaawa pa siya kay Haida na saksakin siya gamit ang isang bagong kintab na espada para lang mahawakan ito. Pinalitan ni Sayaka ang isa sa mga yukata ni Amon para isuot ni Guy sa pista. Si Sayaka mismo ay nagpalit ng damit at nagsuot ng yukata na may disenyong mga paro-paro, walang kamalay-malay na may palihim na nagmamasid sa kanya. Isinama ni Sayaka si Guy sa pista. Ang lugar ay pinalamutian ng mga nakasisilaw na dekorasayon. Nagsiksikan ng mga tao, may mga laro at mga pwesto ng pagkain sa lahat ng dako. Parang bago kay Guy ang lahat ng naroon. Pinangunahan siya ni Sayaka sa sunod-sunod na atraksyon at nanalo ng napakaraming premyo. Nang gabing iyon, nakatanggap si Kiyomi ng bagong kliyente. Sinabi nilang nagmamadali sila at nag-iwan ng malaking halaga ng pera. Nang buksan ni Kiyomi ang lalagyan, natuklasan niyang ang espada sa loob ay Shiryu. Sinimulan niya itong pakintaban ng may matinding tensyon. Sa kabila ng kanyang makakaya, hindi nakatakas si Kiyomi sa kontrol ni Shiryu. Iwinasiwas niya ang talim kay Haida. Dahil sa takot, paulit-ulit siyang natisod pa atras hanggang sa tumama ang espada sa altar ng pamilya, na nagpabagsak sa sahig ng mga larawan ng mga ninuno, na nagpabalik sa katinoan ni Kiyomi. Agad niyang inutusan si Haida na lumabas ng silid at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Patuloy na hinihiling ng espada na painumin pa niya ito ng dugo. Dahil wala ng ibang pagpipilian, inalay ni Kiyomi ang sarili niyang dugo upang payapain ito. Si Zhou Chuan, na ginagabayan ng mga kumukupas na labi ng mga alaala ni Miura, ay nakarating sa isang teatro at tinugtog ang piyesa ng piano na minahal ni Miura. Samantala, dumating na rin ang espadang apoy. Sila ay magkamag-anak, parehong isinumpang espada na ipinanganak sa panahon ng mito. Ang espadang apoy ay natalo na kay Zhou Chuan noon, at determinado silang mabawi ang karangalan nito sa isang bagong labanan. Sina Grims at Arnis ay nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na gusali sa itaas, pinagmamasdan ang laban. Tinawag na si Grims na Diyos ng Kamatayan simula pa noong unang bahagi ng 1940. Naniniwala siyang papalapit na ang panahon ng Busoma, at ang sangkatauhan ay itatapon sa impyerno. Muli, bumagsak kay Zhou Chuan ang espadang apoy. Dinala ni Sayaka si Guy sa isang dambana upang manalangin, umaasang babantayan siya ng mga Diyos. Habang pabalik, hinaranggan ni Tatsumi ang kanilang daan. Sa ngayon ay ganap na siyang nasa ilalim ng kontrol ng sandata, na hinimok ng iisang pagnanais na patayin si Sayaka. Naiwasan ni Shiryu ang atake ni Tatsumi upang protektahan si Guy. Ngunit dahil bumalik si Guy sa isipan ng isang batang walang ganang lumaban, madali siyang itinapon sa isang tabi. Sumugod si Sayaka sa tabi ni Guy dahil sa takot, ngunit sa sumunod na sandali ay itinaas siya ni Tanbakiri sa ere. Idiniin ng sibat ang dulo nito sa lalamunan ni Sayaka. Sumigaw siya sa takot, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Dumating si Ekiho sa tamang oras at pinutol ang braso ni Tatsumi gamit ang chakrem na nagligtas kay Sayaka. Bagamat dating tao si Tatsumi, isa na lamang siyang kaawa-awang halimaw na inalipin ng kanyang sandata. Inutusan ni Tanbakiri si Tatsumi na kunin ang sibat gamit ang kanyang natitirang braso at sumugod sa dulo ni Kiyomi, bumalik ang mahiwagang kliyente para sa espada sa sandaling matapos ito. Labis na nanghina si Kiyomi, puno ng sugat ang mga braso niya dahil sa pag-agas ng sarili niyang dugo para sa talam. Tinanong ni Haida ang kliyente tungkol sa pinagmulan ng espada, ngunit ngumiti lamang ang lalaki at dinala ang espada.
Paulit-ulit na hiniwa ni Tatsumi pababa, ngunit walang kahit isang suntok ang tumama kay Ikiho. Siya ay tuluyang nilamon ni Tanbakiri at wala ng pag-asa pang maligtas. Ang tanging magagawa na lang ni Ikiho ngayon ay ang mabilis na patayin siya. Hinigpitin ni Ikiho si Tatsumi gamit ang chakram. Nanginig si Shiryu sa kamay ni Guy nang hindi sinasadya. Sa isang iglap, sina Tatsumi at Tanbakiri ay natunaw sa tubig. Nang paalis na sana si Ikiho, bigla niyang napagtanto na ang taong hinahanap niya ay si Guy. Tumalikod si Ikiho at itinoon ang kanyang nagliliyab na pulang mga mata sa bata. Walang imek, lumapit si Ikiho kay Guy at sinuntok ito ng malakas. Napaiyak si Guy at humagulgol na sasabihin niya sa kanyang ina. Sumugod si Sayaka at tumayo sa pagitan nila upang protektahan si Guy. Hindi siya pinansin ni Ikiho, at itinabi siya. Hinawakan niya sa kwelyo si Guy at pinilit na ipakita ang kanyang tunay na sarili. Biglang lumitaw ang matandang Kaijutsu mula sa kung saan. Isang sulyap lang ang kailangan niya para makilala si Ikiho bilang isang miyembro ng Shoshidai. Naupo sila upang mag-usap. Patuloy na pinagmasdan ni Ikiho ang kalagayan ni Guy. Kung mapipigilan pa ni Guy ang sarili, dadalhin siya ni Ikiho kay Shoshidai. Ngunit kung si Guy ay naging isang busoma, wala nang magagawa si Ikiho kundi patayin siya. Hindi lamang kilala ni Kaijutsu si Shoshidai kundi pati na rin ang organisasyon ni Gabay. Itinuring sila ni Ikiho na mga batang naglalaro, mga balakid lamang sa daan. Hindi nagustuhan ni Soin, isang miyembro ng Gabay, ang mga salitang iyon. Ang paggamit ng mga demonyo upang patayin ang mga demonyo ay erehiya. Ang matuwid na landas ay para sa mga tao na sirain si Busoma sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kamay, at narito rin siya upang manghuli ng isa. Ngunit itinuring ni Ikiho ang lahat ng ginawa ni Gabay bilang mga langgam lamang na nagtatangkang ibagsak ang isang karwahe. Gusto agad ni Soin na patayin si Ikiho. Dahil alam niyang tiyak na magiging Busoma rin siya. Walang balak ang Kaijutsu na pigilan ang kanilang laban. Napakabihirang magkaroon ng sagupaan sa pagitan ni Gabay at Shoshidai, at sabik na manood ang matanda. Walang kamalay-malay si Ikiho na taglay ni Gabay ang lihim na sining ng paaralan ng walang malay na Kenpo. Inalis nila ang kanilang mga isipan at itinoon ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga kamao. Inilunsad ni Soin ang kanyang sarili pasulong at itinutok ang kanyang kamao kay Ikiho. Tunay na nagulat si Ikiho sa kapangyarihan ni Soin. Hindi niya inaasahan na kakailanganin niya ang chakram laban sa isang ordinaryong tao. Sa gitna ng matinding galit, napansin ni Kai na may lumalabas mula sa lupa, sumusugod patungo kay Soin. Sinipa niya ito sa isang bato na napilitan itong umatras. Nakita ni Soin ang malademonyong enerhiya na umiikot sa paligid ni Kai at kumilos upang harapin ito. Ngunit ang Busoma na nagtatago sa loob ng sariling anino ni Soin ay lumitaw at pinatay siya. Pagkatapos ay itinutok nito ang matalas nitong sibat kay Kai na siyang ikinasugat nito. Agad na nagising si Shiryu sa amoy ng dugo. Naaga nito ang kontrol kay Kai na siyang nagpatama ng talam sa bungo ng kalaban. Nagpigil si Ikiho, gustong makita ang tunay na kapangyarihan ni Kai. Muling umindayog si Kai at hinati ang halimaw sa dalawa. Ngunit hindi ito namatay. Nagpakawala ito ng isang huling suntok bago sinamantala ang pagkakataong tumakas. Gustong patunayan ni Ikiho mismo kung si Kai ay naging isang Busoma na. Pinalo niya si Kai gamit ang chakram. Ang suntok din ang nagpabalik sa ulirat ni Kai. Akmang aatake na sana si Ikiho, ngunit kumapit sa kanya si Kaijutsu. Sinamantala ni Sayaka ang pagkakataon para tulungan si Kai na makatakas. Galit na galit si Ikiho para patayin si Kaijutsu, ngunit nagpigil siya dahil alam niyang kailangan pa rin niya ang matandang lalaki para akayin siya kay Kai. Dinala ni Kaijutsu si Ikiho para makilala si Amon upang malaman niya ang tungkol kina Kai at Shiryu. Sina Kai at Sayaka ay nagtago sa isang kuweba sa kailaliman ng kagubatan, isang lugar na madalas nilang puntahan noong mga bata pa sila. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Kai. Nagtamo rin ng mga pinsala si Shiryu habang pinoprotektahan siya. Ang kuweba ay pumukaw ng mga alaala kung paano palaging tumatakas si Kai sa bahay noong bata pa siya, para lamang bumalik sa bawat pagkakataon dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Ang tinatakbuhan ni Kai ay ang kadiliman. Gaano man siya kalayo tumakas, lagi itong kumakapit sa kanya at sinusubukang sirain siya. Gaano man siya magpumiglas, hindi niya ito kailanman matatakasan. Kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang paraan ng pag-iisip. Gusto ni Kai na gumawa ng isang espada na kayang pumutol sa mundo mismo at sa kadilimang gumugulo sa kanya. Ito ang ikinatakot ni Sayaka. Naniniwala siya na kahit hindi makatakas si Kai sa kadiliman, may liwanag pa rin sa mundong ito. Ngunit hindi ganoon ang pananaw ni Kai. Magkaiba ang mundo niya at ni Sayaka, kaya hindi kailanman magkakatugma ang kanilang mga pananaw. Bagamat nagpapasalamat siya kay Amon sa pagpapalaki sa kanya, hindi pa rin niya itinuring ang matanda bilang kanyang ama.
Hindi rin niya itinuring ang lugar na ito bilang isang tunay na pamilya. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan kay Sayaka. Sa mga panday ng espada, may alamat na nagpasa-pasa na ang espadang Shiryu ay hindi gawa ng mga kamay ng tao, kundi hinulma ng isang dragon. Noong kalagitnaan ng panahon ng Muromachi, hindi kalayuan sa kabisera, may nakatayong isang dambana na naglalaman ng sungay ng dragon. Isa sa mga pari ang bumuo ng isang masamang pukana. Kasama ang isang babae, ninakaw niya ang kahon na naglalaman ng sungay ng dragon. Nang buksan nila ito, lumitaw ang isang dragon. Isang makinang nasinag ng liwanag ang pumasok sa bibig ng babae. Siya ay nabuntis at nanganak ng isang bata, ngunit ang sanggol ay ipinanganak na may mga kaliskis, mata, at sungay ng dragon. Kaya binalot nila ito at itinapon sa ilog. Ang bata ay natagpuan at inampon ng isang matandang panday ng espada at naging apprentice niya. Nagustuhan din ng anak na babae ng panday ang bata. Pagkalipas ng ilang panahon, pumanaw ang matandang panday ng espada. Ipinagpatuloy ng batang dragon ang trabaho ng kanyang amo sa pandayan. Ang kanyang kasanayan ay patuloy na lumago hanggang sa kumalat ang kanyang reputasyon sa lahat ng dako. Siya at ang babae ay naging isang pamilya at tinanggap ang isang bagong miyembro. Labis siyang natuwa nang makitang ang sanggol ay walang anumang katangian ng dragon. Ang kanyang katanyagan ay nakarating sa pandinig ng naghaharing shogun, si Ashikaga Yoshiki, na nag-utos sa kanya na gumawa ng isang espada na walang kapantay. Nang makumplito ang espada, nais nilang iharap niya ito ng personal sa shogun. Bagamat ang kanyang pagpapakita ay naging lubhang mapanganib sa mga manunood, hindi niya maaaring suwayan ang utos. Noong una, labis na natuwa ang shogun sa espada. Ngunit nang makita niya ang mukha ng panday, nagngingit-ngit siya sa galit at iniutos na patayin ang kanyang buong pamilya. Sa kabila ng kanyang desperadong pagmamakaawa, ang kanyang asawa at anak ay kinaladkad palabas at pinatay. Tinangkari nila siyang patayin, ngunit walang talam na tumago sa kanyang balat. Sa huli, ipinatapon nila siya sa malawak na dagat. Siya mismo ay nagsimulang magduda kung ang kanyang pag-iral ay isang pagkakamali. Taglay ang puot ng isang dragon, gumawa siya ng dalawang espada. Ginamit niya ang mas mahina sa dalawa upang kitilin ang sarili niyang buhay. Tila daw maloy ang kanyang paghihirap sa talam, at ang espada ay inangkin ang ulo ng shogun upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Pagkatapos, naglaho ang dalawang espada. Napaiyak si Ichigo nang marinig ang kwentong ito, bagamat mabilis siyang bumalik sa kanyang karaniwang malamig na kahinahunan. Bukod sa kwentong ito, marami pang ibang mga bata ang nagdusa dahil sa mga isinumpang espada. Pakiramdam ni Amon ay halos kapareho ni Gai si Ichigo, na hinahabol din ng kadiliman. Ngunit tumanggi si Ichigo na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagbalik ni Sayaka at Gai, nadatnan nilang naghihintay sa kanila si Ichigo. Sa ngayon ay naglaho na ang kanyang balak na pumatay. Gusto lang niyang dalhin si Gai sa Shoshidai, dahil doon talaga nabibilang si Gai. Hinayaan ni Amon si Gai na magdesisyon, bagamat naniniwala siyang mas makabubuti kung sumama ang bata kay Ichigo. Pumayag si Kaijutsu. Gusto nilang mapunta si Gai sa isang kapaligirang na babagay sa kanya, at sabik silang makita kung ano ang magiging kahinatnan niya. Pumayag si Gai na sumama kay Ichigo. Hindi natiis ni Sayaka na paalisan siya at hinabol sila sa abot ng kanyang makakaya. Sa loob ng mansyon ni Shinmatoba, nagsimulang umungol ang pangalawang espada ni Shiryu. Bago bumalik sa Shoshidai, hinatid ni Ichigo si Gai pauwi sa sarili niyang tahanan upang makipagbalikan sa kanyang asawa pagkatapos ng 16 na taon na pagkakahiwalay. Tumanda na si Kai, habang si Ichigo naman ay mukhang pareho pa rin ng dati. Ang hardin ay puno ng mga rosas, mga simbolo ng pagpapabata. Katulad ng kagustuhan ni Kai na manatili sa tabi ni Ichigo ng kaunti pang panahon. Sa kabila ng maraming taon ng paghihiwalay, hindi pa kailanman sumama si Kai sa iba o naisip ang magpakasal muli. Dahil para sa kanya, si Ichigo ay palaging narito at hindi kailanman tunay na umalis. Nagsimulang makaramdam ng pagkalito si Gai. Ipinasyal siya ni Ichigo sa hardin ng rosas upang ipaliwanag ang lahat. Mula sa kapalaran ng pagiging busoma hanggang sa pagtulog sa panahon ng taglamig sa Shoshidai. Sa panahon ng pagtulog sa panahon ng taglamig, ititigil nila ang lahat ng kanilang aktibidad at ilalagay sa imbakan. Gigisingan lamang sila kapag kinakailangan. Natural lamang na hindi makita ni Ichigo si Kai habang natutulog ito. Nagkakilala na sila noong high school, noong mas bata lamang sa kanya si Kai ng 1 taon. Ngunit pagkatapos maging isang chrysalis, si Ichigo ay inilagay sa hibernation, at ang kanyang katawan ay tumigil sa pagtanda. May patakaran si Shoshidai na nagbabawal sa mga miyembro na magbunyag ng anumang impormasyon sa mga tagalabas. Kaya walang alam si Kai tungkol sa sitwasyon ni Ichigo. Ngunit hindi niya ito kinwestiyon, sa halip ay pinili niyang manatili at hintayin siya.
Pagkatapos niyang magpaliwanag, itinaboy ni Ichigo si Guy para magkaroon sila ni Kai ng oras na mapag-isa. Naglakad-lakad ang bata sa mga kalye ng mag-isa hanggang sa mapansin niya ang isang poster na may nakasulat na Sword Soul. Nakakapanabik ang kapaligiran sa loob. Sa entablado, 2 finalist ang naglalaban-laban. Nang mapagtanto ni Guy na isa lamang itong torneo ng video game, gusto na niyang umalis. Ngunit sa sobrang sikip ng mga tao ay hindi siya makalabas. Sa entablado, si Midoriko ay umaapaw sa kasabikan. Mabilis niyang tinalo ang kanyang kalaban at binigyan ng isang kanta ang mga manunood sa ibaba. Pagbalik sa bahay, tinugtog ni na Ichigo at Kai ang kanta mula sa sayaw ng kanilang paaralan ng taong iyon at sabay na nag-waltz. Noon, na-offend ni Ichigo ang kapareha ni Kai sa sayaw dahil sa selos, para lamang matuklasan kalaunan na kamag-anak niya ang lalaki. Ang maliit na hindi pagkakaunawaan na iyon ang nagbuklod sa kanila. Nakaramdam ng lungkot si Ichigo habang nakatingin kay Kai ngayon. Tinulungan niya itong pinturahan ang mga kuko sa paa nito, at binal-ikan nila ang mga nakaraang araw. Marami pa ring lugar na gustong puntahan ni Kai kasama si Ichigo, at sabik na siyang bumalik sa lawa kung saan nila nabuo ang kanilang pinakamagagandang alaala. Nang sabihin ni Ichigo na isasama niya ito roon, masayang nagmadaling umalis si Kai para maghanda. Nang sandaling iyon, may tumawag mula sa kanyang tagapag-alaga na nagpapaalam kay Ichigo na lumala ng husto ang kalusugan ni Kai. Umakyat si Ichigo sa kwarto ni Kai. Tiningnan niya ito nang may kumikinang na mga mata. Akala niya ay isa lamang itong ilusyon, ngunit hanggat nasa tabi niya ito, wala siyang pakialam. Bumalik si Midoriko sa berdeng silid. Kabaligtaran ng kanyang cute at palakaibigang personalidad sa entablado, siya ngayon ay naging labis na arrogant sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Muling nakasalubong ni Midoriko ang kanyang kalaban sa banyo. Dahil wala na itong pagkakataong makita pa ito pagkatapos ng laban, nagtago siya roon para lang magpasalamat. 1 taon na ang nakalilipas, muntik na siyang magpakamatay. Siya ay pinaratangan sa trabaho at napilitang magbitiw. Ngunit ang ngiti ni Midoriko ang nagligtas sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng lakas upang manatiling positibo at maghanap ng bagong trabaho. Sa kanyang paningin, si Midoriko ay isang anghel. Sa harap ng kanyang taos-pusong mga salita, si Midoriko ay tumugon ng walang anuman kundi pandidiri at mga pang-iinsulto sa kanya. Ang kanyang kalupitan ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Kalaunan, dumalo si Midoriko sa isang panayam. Nang matapos ito, muling nakasalubong niya ang kanyang kalaban. Sa pag-aakalang may nangyari sa kanya, nagpumilit siyang tumulong. Walang sabi-sabi, kinuha ni Midoriko ang handbag nito at walang awang binugbog siya gamit ito, na parang ibinubuhos ang lahat ng kanyang stress at frustration. Matapos itong tiisin ng matagal, sa wakas ay sumaire siya at walang awang sinuntok si Midoriko. Ang espadang apoy na si Flammerge, na malubhang nasugatan matapos itong matalo ni Zoltuan, ay desperadong naghahanap ng bagong hukbo nang makita nito si Midoriko na inaatake. Lumipad ito patungo sa kanya at sinamantala ang pagkakataon upang himukin siyang hawakan ito. Hinawakan ni Midoriko si Flammerge at ipinadala ang lalaki sa kanyang katapusan. Tuwang-tuwa si Kay nang dalhin siya ni Akiho sa tabi ng lawa. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang kabataan. Ngunit panandalian lamang ang kagalakang iyon. Nang makita ni Kay ang sarili niyang refleksyon sa tubig, bigla siyang nakaramdam ng sakit. Gusto sana siyang dalhin ni Akiho sa ospital, ngunit nagmakaawa siya na iuwi na lang siya. Sa ilalim ng kontrol ni Flammerge, masayang tinahak ni Midoriko ang isang buong blok ng lungsod. Sinubukan ni Guy na sumugod at pigilan siya, ngunit nasunog siya ng apoy mula sa espada. Noon lamang pinamunuan ni Shiryu si Guy at inilunsad ang isang pag-atake kay Midoriko. Napansin ni Shoshidai ang paglitaw ni Flammerge, ngunit hindi niya maabot si Akiho, na nag-iwan sa kanila ng labis na pagkabalisa. Sa pagkakataong ito, naiuwi na ni Akiho si Kay. Sa kahilingan nito, binuksan niya ang aparador na gawa sa kahoy sa silid nito. Sa loob ay nakasabit ang isang magandang damit pangkasal. Matagal na itong inihanda ni Kay, hinihintay ang pag-propose ni Akiho. Agad na lumuhad si Akiho sa harap niya, humingi ng tawad sa pagkaantala, at hiniling ang kamay niya. Pagkatapos ng lahat ng taon ng paghihintay, sa wakas ay naisuot na ni Kay ang damit pangkasal na inihanda niya. Ngunit sa ngayon, malapit nang matapos ang kanyang buhay. Bagamat hindi maintindihan ni Kay kung bakit mawawala si Akiho ng ganito katagal nang hindi tumatanda kahit isang araw, hindi niya kailanman pinagsisihan na umibig dito. Hinalikan ni Akiho ang kanyang mga labi, at payapang pumanaw si Kay, na nababalot ng kaligayahan. Pagkatapos lamang makasama ang babaeng mahal niya sa huling sandali ay saka lamang nakipag-ugnayan si Akiho kay Shoshidai upang ipagpatuloy ang laban. Sa labas, sina Midoriko at Guy ay nasa isang matinding labanan pa rin, at tila talo na si Guy. Nang malapit nang ibigay ni Midoriko ang pangwakas na suntok, sinalubong siya ni Akiho.
Magkasama silang bumalik sa punong himpilan. Pareho silang tahimik sa buong biyahe, dala-dala ang kani-kanilang sariling kalungkutan na ayaw nilang sabihin ng malakas. Komportableng nakahiga si Yasuko sa kanyang yate, binababad ang araw, nang mapansin niyang nawawala ang isang dahon ng ginto sa kanyang baso ng tubig at nagalit ng husto kay Billy. Nag-alok si Billy na maghanda ng sariwang inumin, ngunit hiniling ni Yasuko na lagyan na lang siya ng sunscreen. Nasa isang ekspedisyon sila upang hanapin ang kayamanan ng pirata na si Trolek. Di nagtagal, isang maninisid ang lumitaw at nag-ulat na may natagpo ang kayamanan sa ilalim ng dagat. Magkasama nilang hinayla ang isang kahon na gawa sa kahoy papunta sa kubyerta, ngunit nang buksan nila ito, puro champagne lang ang kanilang natagpuan sa loob. Nagalit si Yasuko at napasigaw, galit na galit dahil gumastos siya ng malaki sa pagkuha ng isang kilalang pangkat ng mga mangangaso ng kayamanan para lamang makakuha ng nakakadismayang resulta. Sa isang hair salon, masasabi ng dalubhasang estilista na si Issei sa pamamagitan lamang ng paghawak sa buhok ng isang kliyente na magulo ang buhay nito. Habang naggugupit, walang humpay niya itong pinagalitan dahil sa matinding pinsalang nagawa nito sa kanyang buhok. Ngunit hindi man lang nagalit ang kliyente at hiniling pa sa kanya na ituloy na lang. Sa huli, lumabas ang kliyente na may hairstyle na gustong-gusto niya. Nang gabing iyon, nagtipon ang mga tripulante sa barko upang kumain, uminom, at ibahagi ang kanilang mga pangarap kung ano ang kanilang gagawin kapag natagpuan na ang kayamanan. Tanging ang propesor lamang ang walang pakialam sa pera. Ang gusto lang niya ay makita ang hammer galon. Ito ay isang maalamat na sandata na dating ginagamit ng pirata na si Trolek at ang pagkakaroon nito ay nagsimula pa noong sinaunang Gresya. Noong mga panahong iyon, ang mga paligsahan ay ginaganap 2 beses sa isang taon sa ilalim ng pamumuno ng hari. Ang mananalo ay gagantimpalaan ng malaking karangalan at kayamanan. Maraming kabalyero ang nagbuwis ng kanilang buhay upang makipagkompetensya. Sa paglipas ng panahon, isang bulong-bulungan ang nagsimulang kumalat sa mga kabalyero. Ang kampyon sa paligsahan ay laging may dalang isa sa mga espada ni Galon. Si Galon ay isang panday mula sa isang maliit na nayo na nagpanday ng maraming bantog na talam. Isang araw, isang kabalyero ang lumapit kay Galon. Nanalo siya sa paligsahan gamit ang espada ng isang galon, at natural lamang na inaasahan ni Galon ang kanyang bahagi sa gantimpala. Sa halip, ayaw ng kabalyero na may ibang humawak muli ng mga sandata ni Galon, kaya pinatay niya ang panday. Niyakap ng anak ni Galon ang bangkay ng kanyang ama at umiyak ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos ay narinig ng bata ang martilyo ng kanyang ama na tumatawag sa kanya. Sinunod ng anak ang tawag ng martilyo, tinanggap ito, at sumali sa paligsahan. Nilabanan niya ang mismong kabalyerong pumatay sa kanyang ama. Nanalo siya sa pamamagitan ng pagdurog sa bawat espada ng kanyang kalaban. Ngunit ang hari, natakot sa napakalaking kapangyarihan ng martilyo, ay nilaso ng bata sa piging ng tagumpay. Ang martilyo ay nadungisan ng lason mula noong araw na iyon. Ito ay napunta sa pag-aari ng hari, ngunit ang maharlikang pamilya ay agad na nalipol. May mga nagteorya na nilaso ng martilyo ang isipan ng hari na nagpabaliw sa kanya hanggang sa pinatay niya ang sarili niyang sambahayan. Natakot ang lahat sa kwentong ito. Tanging si Yasuko lamang ang nagsabing scrap metal ang martilyo. Ang tanging ambisyon niya ay makahanap ng ginto at pilak upang mamuhay siya ng madali at masayang. Si Yasuko ay 5 beses nang ikinasal, at lahat ng kanyang asawa ay namatay. Halos wala ng kayamanang minana niya, kaya't itinaya niya ang lahat sa paghahanap ng kayamanang ito. Bukod sa kanyang katanyagan bilang isang hairstylist, nagtrabaho rin si Issei bilang isang photographer para sa isang magazine. Dahil kay Issei, naging patok ang kanilang isyo noong nakaraang buwan na nagdoble sa kanilang mga benta. Ang dahilan kung bakit pinili ni Issei ang pag-aayos ng buhok bilang kanyang propesyon ay dahil hinahanap niya ang pinakamagandang buhok sa mundo, at kapag nahanap niya ang taong nagmamay-ari nito, papatayin ito ni Issei gamit ang sarili niyang mga kamay. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kanyang buong pamilya ay pinatay ng isang babaeng may napakagandang buhok, at hindi niya ito nakalimutan. Kinabukasan, natagpuan ni Dick ang kayamanan. Sunod-sunod na kaba ng ginto, pilak, at mga hiyas ang isinakay sa barko. Ngunit ang galon ng hammer na binanggit ng propesor ay wala na. Sigurado siyang nasa kung saan ito sa katubigang ito. Tumayo si Yasuko upang hanapin si Dick, ngunit natuklasan niyang patay na ito. Nang araw na iyon, bumisita si Arnese sa salon ni Issei para sa isang styling session. Sa sandaling mahawakan ni Issei ang buhok nito, alam niyang ito ang babaeng pumatay sa kanyang pamilya. Parang daluyong ang galit na sumulpat sa kanya, at wala na siyang ibang hinangad kundi ang patayin ito agad. Ngunit sa panlabas ay nakangiti pa rin siya na parang walang problema. Ipinagpatuloy ni Issei ang kanyang trabaho. Samantala, sinabi sa kanya ni Arnese na malapit na siyang makatanggap ng isang maalamat na espada na tinatawag na Nebestigma.
Ito ay isang talam na nagtataglay ng espiritu ng nyebe. Ang pinagmulan nito ay nagmula pa noong unang panahon nang ang dalawang binata mula sa kanayunan ay umibig sa isang magandang espiritu ng nyebe. Naglaban ang dalawa para sa kanyang pagmamahal. Inabot ng natalo ang espiritu ng nyebe at bumulong ng kanyang mga huling salita. Hiniling niya na sana sa kamatayan ay yakapin siya nito. Upang matupad ang kanyang kahilingan, unang beses na tumuntong ang espiritu sa lupa. Ngunit sa sandaling iyon, binali niya ang isa sa kanyang sariling mga tadyang at itinusok ito sa dibdib ng babae. Mas gugustuhin pa niyang patayin ito kaysa hayaang makuha siya ng iba. Ang butong kumitil sa buhay ng espiritu ng nyebe ay naging uhaw sa dugong espada ng demonyong si Nebestigma. Nang matapos ni Arnese ang kanyang kwento, natapos na rin ni Issei ang pag-aayos ng kanyang buhok. Ang pagkamatay ni Dick ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng nasa barko. Nagsimula silang maghinala sa isa't isa. Nang mapansin nila ang nawawala, naghiwa-hiwalay sila upang hanapin siya. Pagdating ni Yasuko, 2 pang tao ang napatay. Lumitaw ang propesor mula sa likuran at hinawakan ang kanyang leeg. Gusto niyang itago ang kayamanan para sa kanyang sarili. Gumapang na lumapit si Billy mula sa likuran at sinaksak ang propesor gamit ang isang nakamamatay na suntok. Akala ni Yasuko ay nailigtas na siya, ngunit balak din siyang patayin ni Billy para maangkin niya ng mag-isa ang kayamanan. Matapos ang isang desperadong pagpupumiglas, nahulog si Yasuko sa dagat. Sa sandaling iyon, nag-alab sa kanyang kalooban ang kagustuhang mabuhay. Lumitaw ang Hammer Galon at inialok ang sarili sa kanya na nangangako ng napakalaking kapangyarihan kung tatanggapin niya ito. Pagkalabas ng salon, palihim na sinundan ni Issei si Arnese sa isang makipot na eskinita. Tinanong niya kung bakit pinatay nito si Sunny, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit pumatay si Arnese nang walang dahilan. Ipinanganak siyang may sandata. Binunot ni Issei ang baril na inihanda niya at pinaputukan si Arnese, ngunit halos agad na gumaling ang mga sugat nito. Sinabi ni Arnese kay Issei na ang katawan nito ay naglalaman ng 2 sandata, at bibigyan niya ito ng isa. Napaatras si Issei sa takot, ibinuhos ang baril niya sa kanya, ngunit wala ni isa sa mga putok ang tumama. Binunot niya ang espada ng demonyong si Nebestigma at hinayaan itong bumaon sa katawan ni Issei. Dahil walang natitirang kapitan sa barko, ang barko ni Yasuko ay walang patutunguhan na naanod sa dagat. Maswerte si Billy na nakakita ng isa pang barkong dumaan at nagbigay ng hudyat ng usok upang humingi ng tulong. Sa mismong sandaling iyon, lumundag si Yasuko palabas ng tubig at papunta sa kubyerta. Hawak niya ang martilyo at galon. Hindi maitago ni Billy ang kanyang takot. Bumalik si Issei sa salon at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit nalaman niyang nanginginig na ang kanyang kamay at hindi na niya mapigilan. Ang kanyang susunod na kliyente ay walang iba kundi si Yasuko. Noong unang panahon, sa isang nayon malapit sa dagat Mediteraneo, may isang binata na nagngangalang Kanata. Siya ay anak ng isang amang tao at isang inang diwata na nagbigay sa kanya ng kaalaman at lakas na higit pa sa mga ordinaryong mortal. Nang mag-18 taong gulang si Kanata, ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ina ang halberd, isang sinaunang sandata ng kaharian ng mga diwata. Kapag ginamit para sa hustisya, magbibigay ito ng napakalaking kapangyarihan sa gumagamit nito. Ngunit kung gagamitin para sa kasamaan, ang gumagamit nito ay daranas ng isang kakilakilabot na kalamidad. Pumunta si Kanata sa larangan ng digmaan at ginamit ang halberd sa ngalan ng hustisya upang protektahan ang kanyang nayon. Mag-isa niyang tinalo ang daan-daang kaaway at pinuri bilang isang bayani. Ngunit nang makauwi siya, natuklasan ni Kanata na ang kanyang asawa ay isang batang doktor habang wala ito. Dahil sa pagtataksil, siya ay nagsiklab sa selos, hinabol ang mag-asawa, at pinatay silang dalawa gamit ang halberd. Mula sa sandaling iyon, ang halberd ay naging matingkad na pula at nagsimulang umatake sa mga inosenteng tao. Sa ilalim ng kontrol ng sandata, pinatay ni Kanata ang mga taga-nayon at pinatay pa ang sarili niyang mga magulang. Sa huli, namatay si Kanata sa pagod, ngunit ipinagpatuloy ng halberd ang kanyang pagpatay. Matapos isalaysay ang tungkol sa halberd, inutusan ni Kyoko sina Marquez at Miki na kunin ang sandata para sa organisasyon. Ang kanilang target sa pagkakataong ito ay ang Seki Real Estate Conglomerate. Nakatanggap lang ng impormasyon si Shoshidai na nakuha na ng CEO na si Seki Shantero ang halberd. Dahil may sakit siya ngayon at nangangailangan ng sekretarya na mag-aalaga sa kanya, nakapasok ng palihim si Agent Hireya Mina sa kumpanya sa pagkukunwari niyang personal na sekretarya. Sa panig naman ni Akiho, dahil matagal na mula nang huli siyang lumabas sa mundo, patuloy niyang ninanamnam ang bawat sandali. Nang makapasok siya sa hibernation pod, walang nakakaalam kung kailan siya gising muli. Pinayuhan ni Akiho si Guy na kung mayroon siyang anumang plano, dapat niya itong gawin ngayon. Sinabihan niya si Guy na tumingin sa paligid dahil maaaring ibang-iba na ang tanawing ito pagbalik niya.
Ang mga host ng Chrysalis ay kailangang matulog ng Palladian at hindi nila kayang masiyahan sa buhay tulad ng ginagawa ng iba, kaya ang tanging nagawa na lang nila ay isaulo ang kanilang nakita sa sandaling ito. Ganoon nila pinatunayan ang kanilang pag-iral sa mundong ito na sila ay totoo at hindi lamang mga ilusyon. Tinanong ni Akio si Guy kung ano ang hinahanap niya sa buhay na ito. Pagbalik sa conglomerate nang makita muli ni Mickey si Mina, hindi na niya napigilan ang sarili at hinalikan ito ng may pagmamahal. Dahil kay Mina, nalaman nilang may executive floor sa ilalim ng basement. Ang halberd ay nakalagay sa isang ligtas doon. Ang mga ventilasyon papunta rito ay konektado sa banyo ng mga lalaki sa basement. Inayos ni Mina ang isang keycard ng elevator, isang mapa ng sahig, at ang password ng safe doon para kay Mickey. Bago umalis, pinaalalahanan niya itong mag-ingat dahil napakahigpit ng seguridad sa gusali. Gamit ang keycard, sumakay sila sa elevator pababa sa basement. Ang espada ni Marquez na si Azet ay may taglay na tatak ng Diablo ni Paracelsus. Ginamit niya ang kapangyarihan nito upang takpan silang dalawa sa kadiliman, na naging dahilan upang hindi sila makita ng mga security camera. Nakarating sila sa ligtas ng walang anumang insidente, ngunit sa loob ng ligtas ay may isa pang ligtas, at walang password si Mina para dito. Yumuko si Marquez para tingnan mabuti, at agad na tinamaan ng retinal scan na nag-trigger ng authorization failure alarm. Nagsimulang umapaw ang gasolina sa silid. Sinipa ni Marquez ang panloob na safe gamit ang Azet, ngunit hindi ito nakalusot. Ang tanging nagawa na lang nila ay hintayin na mahanap ni Mina ang password. Habang hinahanap ni Mina ang code, dumating si Sekia. Nagkunwari itong sinusuri ang gamot niya, pero nakita niya ito ng diretso. Noon lang napagtanto ni Mina na matagal nang alam ni Sekia ang tungkol sa kanyang plano at ang halberd ay hindi kailanman nasa ligtas na lugar. Mabilis niyang ibinalita ang balita kay Mickey. Binunot ni Sekia ang halberd upang parusahan ang traidor na si Mina. Sumugod din ang kanyang mga gwardya sa ligtas na silid, ngunit wala na sina Mickey at Marquez. Nagmadali ang dalawa papunta sa kinaroroonan ni Mina upang iligtas ito. Tinamaan si Mickey ng malakas na suntok na dapat sana ay para kay Mina at malubhang na sugatan. Sinamantala ni Marquez ang sandali habang si Sekia ay nakatuon kay Mickey at binaril ito mula sa likuran. Nang patay na ang host nito, agad na kumapit ang halberd kay Mickey na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Dahil sa isang pagkamatay ang nangyari, kinailangan nilang tumakas bago pa dumating ang mga pulis. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Mickey, at matagumpay nilang naibalik ang halberd. Ngunit hindi nagmamadali si Mickey na bumalik sa Shoshidai. Gusto niyang i-enjoy ang oras na mayroon siya sa labas kasama si Mina. Nang makabalik sila, hindi alam ng dalawa kung kailan sila muling magkikita. Naintindihan ito ni Marquez, kaya tahimik niya silang iniwan. Nag-aalala pa rin si Mina sa kalagayan ni Mickey, dahil ang katawan nito ay may laman na 2 espada. Ngunit nanatiling tiwala si Mickey sa sarili niyang lakas. Sa totoo lang, ang 2 espada sa loob niya ay patuloy na nagtutulak sa kanya na pumatay. Ngunit sa ngayon, kaya pa rin silang kontrolin ni Mickey. Dinala ni Mickey si Mina sa isang parke, at ginugol nila ang buong araw sa pagsasaya ng kanilang mga buhay. Iyon ang kanilang unang paglabas na magkasama sa labas ng mga pader ng base. Habang naghahalikan sila, ang mga boses sa isip ni Mickey ay biglang bumalik. Nawalan siya ng kontrol kaya sinabihan niya si Mina na tumakbo. Nang makita ni Kyoka ang paglala ng sitwasyon, tinawagan niya si Ikiho para ayusin ito. Ayaw saktan ni Mickey si Mina, kaya ginamit niya ang huling bahagi ng kanyang dahilan para tumakas. Ngunit hinabol siya ni Mina dahil sa pag-aalala. Nang mga sandaling iyon, tuluyan nang nawala ng kontrol si Mickey at inatake si Mina. Sinubukan siyang pigilan ni Marquez. Dumating din si Ikiho at ginamit ang chakrem para makuha ang atensyon ni Mickey. Matapos makipaglaban kay Mickey, napagtanto ni Ikiho na hindi pa pala siya ganap na nagiging busoma. Ngunit napakasama pa rin ang sitwasyon. Walang tigil na nanginig si Shiryo, desperado nang sumali sa laban. Binasag ni Mickey ang singsing na chakrem ni Ikiho. Walang nagawa si Guy kundi ang pumasok sa labanan. Sa isang kritikal na sandali, ginamit ni Ikiho ang sarili niyang katawan upang protektahan si Guy mula sa isang suntok. Tinawag ni Mina ang pangalan ni Mickey sa matinding paghihirap, nagmamakaawa na magising ito at tumigil. Habang nakikipagbuno si Mickey sa 2 espada para sa kontrol, sumugod si Guy at itinusok ang kanyang talon sa balikat ni Mickey. Ang sakit ang nagpabagsak kay Mickey sa lupa at bumalik siya sa kanyang anyong tao. Mabilis nila siyang ibinalik sa base para sa pagsusuri, bagamat napigilan nila si Mickey na maging busoma sa pagkakataong ito. Dahil sa pagkakaroon ng 2 Alma Core, maaari siyang magbagong anyo anumang oras, at hindi na sapat ang hibernation. Ang pinakamahusay na gagawin ngayon ay ang kunin ang mga sandata mula sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon.
Nang matauhan siya, sinabi ni Mina kay Mickey na magiging maayos ang lahat kung magpapatuloy siya sa pagtulog sa taglamig. Ang mga salita ng kanyang asawa ay nagdulot kay Mickey ng kaunting kagalakan, ngunit lubos pa rin siyang nakokonsensya dahil muntik na siyang masaktan. Bago bumalik sa pagtulog sa taglamig, ikinwento ni Mickey kay Mina ang isang panaginip niya. Pinangarap niyang mamuhay ng normal kasama ang dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Bibili siya ng isang maginhawang maliit na bahay at magkakaroon ng aso. Minsan, umuuwi siyang lasing at haharap sa kaibig-ibig na galit ng kanyang asawa. Inipon ni Mickey ang lahat ng lakas ng loob niya at nag-propose kay Mina. Habang natutulog ang kasuotan ni Marcus, isang ulap ng pulang usok ang sumabog sa loob ng kasuotan ni Mickey na kinakalawang ang kanyang katawan. Pinanood ni Mina ang lahat ng nangyayari mula sa likod ng screen, ngunit walang bakas ng kalungkutan ang makikita sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang mansyon, narinig muli ni Shin ang pag-iyak ni Shiryu. Palakas ng palakas ang kanyang pag-iyak. Nabalitaan na ni Shin noon na may mas mahinang katapat si Shiryu, kaya inakala niyang nagdadalamati ito at naghahanap ng mga kamag-anak. Habang nag-aalmusal kinabukasan, isang bisita ang lumapit kay Shin upang pag-usapan ang pagtatayo ng isang ampunan. Nakakita ang lalaki ng isang malaking gusali na ipinagbibili. Dati itong elementarya at ngayon ay inabandona na. Isa itong maganda at maluwang na lugar na napapalibutan ng kalikasan, at naniniwala ang bisita na perpekto ito para sa isang ampunan. Naisip ni Shin na kahanga-hanga ang ideya at pumayag siyang mamuhunan. Maya-maya, may isa pang taong lumapit kay Shin na nag-alok ng isang nursing home, ngunit ang lugar na gusto nila ay pareho pa rin. Ang unang bisita ang pumili para sa ampunan. Nang gabing iyon, nakatayo si Sayaka at nakatitig sa lugar kung saan dating ikinulong si Shiryu, iniisip si Guy. Magkasama na sila simula pagkabata, at ang biglaang pag-alis nito ay isang bagay na hindi pa rin niya matanggap. Sinabi ni Amon kay Sayaka na dapat niyang subukang unawain dahil si Guy ay ginagabayan ng tadhanang itinakda ni Shiryu para sa kanya. Sinusubukan ni Guy na mamuhay bilang isang espada, at tinulungan siya ni Amon sa landas na iyon. Ngunit hindi maintindihan ni Sayaka kung paano nabubuhay ang isang normal na tao bilang isang espada. Tumakbo siyang lumabas ng silid habang umiiyak. Si Amon ay nakatayong mag-isa at tahimik. Ang kapalaran ng isang espada mula pa sa pagsilang nito ay ang pumatay, ngunit dahil may kaluban ito, maaari nitong piliin ang sarili nitong kapalaran. Si Guy ngayon ay isa ng espada na walang kaluban, at ang kanyang pagkatao ay ang kaluban na iyon. Maaari pa rin niyang piliin ang sarili niyang landas. Gustong-gusto ni Amon na makita kung anong kapalaran ang pipiliin ng binata. Lumabas si Sayaka at tumangala sa buwan. Naniniwala siyang siya lang ang taong tunay na nakakaintindi kung sino talaga si Guy. Gayunpaman, maging siya ay hindi sigurado kung si Guy pa rin ba ang kanyang sarili. Siya pa rin ang batang lalaking minsang nagligtas sa kanya noong sila ay maliliit pa. Bumalik sa alaala niya ang mga nangyari. Noong araw na tumakas si Guy, hinabol siya ni Sayaka at nakaharap ang isang mabangis na lobo. Walang pag-aalinlangang lumingon si Guy at tumayo sa harap niya, pinoprotektahan siya kahit na ibinaon ng lobo ang mga ngipin nito sa braso niya hanggang sa damyugo ito. Pagkatapos, sabay silang naglakad pa uwi. Alam ni Sayaka na sa mismong sandaling ito, si Guy ay nakatingin din sa iisang buwan. At sa katunayan, si Guy ay nakaupong mag-isa, nakatitig sa liwanag ng buwan. Lumapit si Ikijo para kausapin siya. Ipinaliwanag niya kay Guy na ang kawalan ng anumang poprotektahan at pagmamahal ay nangangahulugan na hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili. At iyon ang dahilan kung bakit siya mahina. Kinabukasan, personal na pumunta si Shin upang siyasatin ang iminumungkahing lugar. Ngunit hindi mapigilan ng dalawang nagpanukala ng proyekto ang pagtatalo kung ano ang dapat na maging lugar. Laminggalinga si Shin sa paligid ng ilang sandali, pagkatapos ay may naisip siyang ideya. Pagsamahin ang ampunan at ang nursing home sa iisang lugar. Sa ganoong paraan, maaalagaan ng mga matatanda ang mga bata na parang sarili nilang mga apo. Naisip ng lahat na napakaganda ng ideya at nagkasundo silang magtulungan. Pagkaalis ni Guy, nanatiling abala at hindi masaya si Sayaka sa paaralan. Inimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan sa isang bagong bukas na pastry shop para pasiglahin ang kanyang loob. Masayang sumang-ayon si Sayaka. Sa dambana, nakipagkita ang Kaijutsu kay Kazuma, isang miyembro ng organisasyong gabay. Pumunta si Kazuma upang humingi ng tawad sa abalang idinulot ni Soin. Walang hinanakit ang Kaijutsu at binigyan pa nga niya ng maayos na libing si Soin. Dahil sa insidente, napagtanto ni Gabay na marami pa silang dapat matutunan. Ang Busoma na lumaban kay Guy ay nawala rin pagkatapos ng kanilang engkwentro. Dahil parehong may layunin sina Shoshidai at Gabay na wasakin si Busoma, iminungkahi ni Kaijutsu na magtulungan ang dalawang panig.
Ang nagpaiba sa kanila ay ang pakikipaglaban ni Gabay ng walang mga sandata, umaasa lamang sa kanilang mga katawan na ipinagkaloob ng mga Diyos, ngunit hindi lahat ay maaaring maging katulad ni Hamiko. Kaya kailangan pa rin nilang sanayin ang kanilang mga sarili araw-araw. Naniniwala ang organisasyong Gabay na ang mga sandata ay nilikha para sa pagpatay, at ang mga gumagamit nito ay kasuklam-suklam din. Nagluto si Gay ng simpleng pagkain at nanatili sa construction site kasama si Ikijo. Gusto niyang malaman kung bakit ayaw bumalik ni Ikijo sa Shoshidai ngunit nanatili siyang miyembro. Simple lang ang sagot. Para mabuhay, ang mga punong-puno ng chrysalis ay tiyak na magiging busoma. Ang pagtulog sa panahon ng taglamig sa Shoshidai ay maaaring makapagpaantala sa kapalarang iyon. Takot na takot si Ikijo na maging isang busoma dahil nangangahulugan ito ng tuluyang pagkawala ng kanyang sarili, ngunit hindi maintindihan ni Gai kung bakit kailangang kumapit ng husto ang isang tao sa sarili. Kaya't ikinwento sa kanya ni Ikijo ang isang kwento noong unang panahon. Noong panahong iyon, si Ikijo ay isang sundalong nakikipaglaban kasama ang kanyang mga kasama. Isang granada ang itinapon sa kanila ng walang babala na ikinamatay ng karamihan sa kanila. Malubharing nasugatan si Ikijo. Bago siya nawala ng malay, nakita niya ang kalaban na sumusugod patungo sa kanila. Doon lumitaw ang Chakram at ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan nito. Gumaling ang kanyang mga sugat at tumayo si Ikijo at nilipol ang bawat kalaban ng mag-isa. Ngunit nang siya ay lumingon, handa nang patayin din ang sarili niyang mga kasama, isang litrato nila ni Kay ang natanggal mula sa kanyang bulsa. Ang nakita niya ito ay nagpaalala sa kanya ng babaeng mahal niya at nagpabalik sa kanya sa kanyang katinoan. Sinabihan ni Ikijo si Gai na huwag siyang hayaang gamitin ng sandata, sa halip ay gamitin ito para sa taong mahal niya, ang taong gusto niyang protektahan. Kung wala iyon, palagi siyang magiging marupok. Pumunta si Sayaka sa pastry shop kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit hindi pa rin siya nakahanap ng anumang kagalakan. Pagkatapos magpaalam sa kanila, nakasalubong niya si Shin. Tumutulong ito sa pangangalap ng mga lagda para sa isang petisyon. Nanganganib na giveaway ng Izumi Park para bigyang daan ang isang apartment complex, ngunit ito ay isang luntiang espasyo na minamahal ng mga lokal na residente. Hindi hinayaan ni Shin na mawala ang isang napakagandang oasis at tumulong na lamang. Masayang isininyas ni Sayaka ang kanyang pangalan. Di nagtagal, hinaranggan ng isang grupo ng mga tulisan ang kanyang daan. Lumapit si Shin para makipagtalo sa kanila ngunit binugbog siya hanggang sa mabugbog. Nang matauhan siya, nasa tabi niya si Sayaka. Pagkaalis, itinuon ng mga salarin ang kanilang atensyon kay Midoriko. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali nila dahil hindi na sila makakakita ng pagsikat ng araw. Naglakad si Midoriko papunta kina Sayaka at Shin, nagkunwaring wala siyang maalala, at kumilos para atakihin sila. Mabuti na lang at dumating si Gai sa tamang oras para harangan siya. Nakilala ni Shin ang nasa braso ni Gai. Si Shiryu iyon. Habang hinahanap si Gai, nakasalubong ni Ikijo si Zolkwon, ngunit wala itong balak. Lumaban at mabilis na umalis. Biglang sumakit si Ikijo. Tila nagsisimula ng magbago ang chakram sa loob niya. Matapos ang isang maikling tunggalian kay Gai, napagtanto ni Midoriko na wala siyang kalaban-laban dito kaya tumakas siya. Nakita ni Sayaka na sugatan si Gai at gusto niya itong iuwi, ngunit tumanggi si Gai dahil wala na siyang tahanan na babalikan. Malamig niyang sinabihan si Sayaka na tumabi at iwanan siya. Ang tanging nagawa na lang ni Sayaka ay panoorin ang papalayong anino ni Gai sa gitna ng kanyang mga luha. Kinabukasan, sinalubong ng klase ni Sayaka ang isang bagong transfer student. Laking gulat niya nang makitang si Shin pala iyon. Pagkamatay ni Miki, binago ni Shoshidai ang hitsura ni Mina at itinanim ang mga alaala ni Marcus para makapagpanggap itong dating kasintahan nito. Siya ngayon ay tinawag na Tikagi Aya na inatas ang bantayan si Marcus. Pagkatapos ay ginaising si Marcus para sa isang regular na pagsusuri. Ginamit ito ni Shoshidai bilang pagkakataon para makilala ni Marcus si Aya. Nang makita siya ni Marcus, naalala niya si Erika. Nagpakilala si Aya bilang tagapayo ni Marcus at ipinaliwanag na siya ang magiging responsable sa pagbabantay dito mula ngayon. Medyo nahihiya si Marcus sa pagiging malapit kay Aya. Nagsimula siya sa ilang simpleng tanong para basagin ang tensyon. Nagsinungaling pa siya kay Marcus, sinabing nasa hibernation pa rin si Miki para mapanatag ang loob nito. Nagtiwala si Marcus sa kanya at binuksan ang puso nito. Kahit ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na kayang baguhin ng isang sandata ang isang tao sa ganitong nakakatakot na paraan. Nakaramdam si Marcus ng matinding takot nang maisip niya ang posibilidad na maging isang busoma rin balang araw. Nanatili si Aya malapit sa kanya, nagpapakita ng pag-unawa at pagbibigay ng ginhawa. Pero natatakot pa rin si Marcus na baka maging halimaw siya. Hinayla siya ni Aya paarap sa kanya para pakalmayan ang pagkabalisa sa puso nito.
Ang kilos na iyon ay kapareho ng ginawa ni Erika pagkatapos ng aksidente ni Marquez. Napagkamalan na naman ni Marquez si Aya bilang si Erika. At syempre, iyon mismo ang balak niya. Habang pabalik sa Shoshidai, maraming bagay ang ikinwento ni Ekiho kay Guy. Ang mga Chrysalis host ay hindi naiiba sa mga pasyenteng dumaranas ng malubhang sakit. Walang gamot ang makakapigil dito. Ang naghihintay sa kanila sa huli ay hindi lamang kamatayan, kundi ang pagkalamon ng likas na ugali ng sandata at tuluyang pagkawala ng kanilang mga sarili. Sa buong mundo, hindi mabilang na mga sandata na kilala bilang Sage Alma ang nagmamanipula sa mga tao. Ang Shiryu ni Guy ay nagtataglay ng pambihirang kakayahang magkristal. Umiral si Shoshidai upang tipunin at pangalagaan si Sage Alma mula sa buong mundo. Ito ay isang pasilidad kung saan ang mga Chrysalis host ay maaaring manirahan ng nakahiwalay at pag-aralan bago ang kanilang mga armas ay ganap na makontrol. Pumunta sila rito upang pumasok sa hibernation. Samantala, ipagpapatuloy ni Shoshidai ang pananaliksik nito para sa isang lunas. Ang pagtulog sa taglamig ay tatagal hanggang sa maging perpekto ang lunas na iyon. Sa paaralan, nakakuha ng atensyon si Shin mula sa kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kakayahang magsalita ng maraming wika. Ngunit ang parehong katangiang iyon ang dahilan kung bakit siya naging target ng mga bully sa paaralan. Kahit takot, humakbang papalapit si Sayaka at sumigaw ng isang guro na nakaakit ng maraming estudyante sa paligid nila. Dahil dito, natakot ang mga bully at umatras. Pagkatapos, nag-usap sina Sayaka at Shin. Nang magtanong si Shin tungkol sa taong nagligtas sa kanila noong isang araw, sinabi sa kanya ni Sayaka na ito ay isang taong itinuturing niyang nakababatang kapatid, isang batang lalaki na nagngangalang Guy. Pagbalik sa punong himpilan, galit na galit si Kyoka kay Ikijo nang bumalik sila ni Guy. Pagkatapos ng kanyang misyon, tumanggi siyang bumalik at hindi pinansin ang lahat ng mensahe nito. Matapos tanggapin si Guy, inutusan ni Kyoka si Ikijo na bumalik agad sa kanyang hibernation pod, ngunit sa pagkakataong ito ay ayaw na niyang bumalik. May natuklasan din si Ikijo. Si Kyoka ay anak ni Miura, isang taong nakilala niya noong bata pa siya. Gusto ni Ikijo na personal na makitungo kay Miura dahil minsan na silang nagtulungan. Kahit papaano, mababayaran niya ang utang niya kay Miura. Alam ni Ikijo na gusto rin ni Kyoka na iligtas ang kaluluwa ng ama nito. Humingi ng pahintulot si Ikijo na labanan si Zolchuan, ngunit walang autoridad si Kyoka na ibigay ito. Habang papunta siya upang makipagkita sa mga nakatataas, naalala ni Kyoka ang araw na namatay ang kanyang ina. Alam niyang ayaw niyang mawala ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Nakipagpulong si Kyoka sa pamunuan at itinaas ang isyong ibinangon ni Ikijo, ngunit itinuring nila itong hindi kailangan. Mahigit isang dekada na mula nang maging Zolchuan si Miura, at maraming mga host ng Chrysalis ang nahulog sa kanya. Bagamat hindi pa ito inanunsyo, na kompleto na ng organisasyon ang pagbuo ng isang sandatang anti-busoma at nilayo na gamitin ito kay Zolchuan. Tumanggi silang gamitin ang Prismafine, ang paggamot na maaaring magpabalik sa isang busoma sa pagiging tao, kay Miura dahil sinira niya ang pamana ni Shoshidai. Walang nagawa si Kyoka kundi sumunod. Dinala ni Ikijo si Guy sa Alma Storage Vault. Alam niya na kung ipipilit niyang harapin si Zolchuan, maaari siyang maging isang busoma mismo. Ngunit tanging isang Chrysalis lamang ang makakatalo sa isang busoma. Upang magamit ang kapangyarihan ng sandata at manalo sa isang labanan, kailangan mong makipagsabayan sa Alma Core sa loob ng kanilang katawan. Habang tumatagal ang isa't isa, mas mabilis silang magiging isang busoma. Ang mga isinumpang sandatang ito ay naghahangad ng dugo at digmaan. Hinuhubaran nila ang katawan ng host ng pusong tao nito. Pagkalabas nila sa vault, nakasalubong nila sina Marquez at Aya. Umaapaw ang pananalig ni Marquez na tutulungan sila ni Shoshidai na maging normal na tao muli. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, pumunta si Sayaka sa isang club kasama ang kanyang mga kaibigan dahil wala nang naghihintay sa kanya sa bahay. Nang makita ito, sumali si Shin sa parehong club na sinalihan ni Sayaka. Habang ang lahat ay nagdidrawing ng isang florera bilang kanilang paksa, si Shin naman ay gumuhit kay Sayaka. Ipinagpatuloy ni Zolchuan ang walang katapusang siklo ng pagpatay nito. Ipinadala ang mabibigat na sundalong impanterya upang labanan ito, ngunit nalipol sa isang kisap mata. Ang mga bagong gawang mekanisadong unit ng baluti ay ipinadala sa labanan. Nagawa nilang pigilan si Zolchuan. Bumalik sa kanyang pagkabata ang isip ni Kyoka, sa imahe ng kanyang maamong ama na nagtuturo sa kanya ng piano. Minsan nang narinig ni Kyoka si Miura na nagsasalita tungkol kay Ikijo. Sinabi niya na si Ikijo ay tamad ngunit maaasahan, kaya ipinagkatiwala ni Kyoka sa kanya ang kapalaran ng kanyang ama. Isinama ni Ikijo si Guy. Pinagmasdan ni Kyoka ang imahe ni Miura sa screen at naalala ang huling beses na nagpaalam ito bago umalis para sa isang misyon.
Sa sobrang pagkabalisa niya ay hinabol niya ito at niyakap, nagmamakaawa na mangako siyang babalik ito. Pero ngumiti lang si Miura, tinapik ang kanyang ulo, at pumasok sa kotse. At pagkatapos noon, naging kung ano na siya ngayon si Miura. Kahit na malalakas ang mga mekanisadong unit, hindi nila kayang hawakan ng matagal si Zolchuan. Ngayon, magiging isang paghaharap ito sa pagitan ng dalawang matandang magkaibigan. Naalala ni Ikijo ang inuming. Minsan nilang pinagsaluhan at nangako kay Miura na muli nilang itataas ang kanilang mga baso ng magkasama sa kabilang buhay. Alam ni Ikijo na nauubusan na siya ng oras, kaya bago humarap kay Zolchuan, panamgikuan niya si Guy na kung siya ay magiging isang busoma, si Guy ang siyang tatalo sa kanya. Nangako si Guy. Nais ni Ikijo na kilalanin ni Guy ang sarili niyang kahinaan pagdating ng sandaling iyon. Sa harap ni Miura, tinanong ni Ikijo kung ano ang labis na ikinatakot niya kaya niya hinanggad ang gayong kapangyarihan. Naunang sumugod si Zolchuan. Ibinigay ni Ikijo ang lahat ng mayroon siya para palayain si Miura. Noong unang panahon, minsan nilang sinabi sa isa't isa na kung darating ang araw na mawawala si Miura sa kanyang sarili, susuntukan siya ni Ikijo ng buong lakas. Hindi inakala ni Shin na balang araw ay magkakatotoo ang mga salitang iyon. Pinanood ni Kyoka ang labanan mula sa likod ng kanyang screen, tahimik na nananalangin para kay Ikijo na iligtas ang kanyang ama. Pagkaalis ng club, sinundan ni Shin si Sayaka upang ibigay sa kanya ang larawang iginuhit nito. Hindi tinanggihan ni Sayaka ang regalo mula sa kanyang bagong kaibigan. Maya-maya lang ay dumating ang mayordomo ni Shin para sunduin siya. Hindi tumigil ang pagsalakay ni Zolchuan. Isa-isa, nabasag ang mga singsing ng liwanag ni Ikijo. Sa isang iglap, nagawang gapyusan ni Ikijo si Zolchuan. Habang naghahanda si Ikijo para sa pangwakas na suntok, isang alon ng sakit ang nagpaluhod sa kanya. Nakawala si Zolchuan at gumanti ng atake na ikinasugat ni Ikijo. Hiniling ni Zolchuan kay Ikijo na itapon ang kanyang chrysalis shell at lumaban ng buong lakas, ngunit tumanggi ito. Sumugod si Guy sa labanan upang bigyan si Ikijo ng oras upang makabawi. Mula sa itaas, buong kasiyahang pinagmasdan ni Grim ang labanan. Naghihintay si Ikijo sa perpektong pagkakataon para sa isang nakamamatay na suntok. Nang dumating ang sandali, nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga singsing ng liwanag. Habang abala si Zolchuan sa pagsira sa kanila, sumugod si Guy at sinugitan ito. Nagsimulang kumurap ang pag-asa ng tagumpay. Inihagis ni Ikijo ang isang napakalaking singsing ng liwanag patungo kay Zolchuan. Kasabay nito ay sumugod si Guy. Tila malapit nang matapos ang labanang ito, ngunit naharang ni Grim ang atake ni Guy. Agad na lumuhad si Zolchuan bilang paggalang. Napuno ng pangamba si Kyoka sa pagdating ni Grim. Umatras si Zolchuan, iniwan sina Guy at Ikijo na harapin ng mag-isa ang kay Grim. Naramdaman ni Guy na ang intensyong pumatay ni Grim ay umiiral sa ibang antas kumpara sa busoma na kanilang nakalaban noon. Bumalik si Kazuma sa himpilan ni Gabay upang hanapin si Hamiko. Pumunta siya sa talon at iniulat ang pagkamatay ni Soin. Nadama ni Hamiko na masyado pa rin itong mahina. Nararamdaman din niya ang marahas na enerhiya ng isang malayong labanan na sumasabog sa malayo. Nilinis ni Hamiko ang sarili sa ilalim ng talon upang walang anumang demonyong bahid ang makasira sa kanya. Ipinaalala niya kay Kazuma na kailangan din itong mag-focus ng higit. Pag-uwi ni Sayaka, binuksan niya ang larawang ibinigay sa kanya ni Shin. Napagtanto niya na ang batang babae sa painting ay mukhang malungkot. Simula nang umalis si Guy, ganito na ang hitsura niya. Pinagmasdan niya ang litratong kinuha nila ng magkasama at inisip kung kailan sila muling magkikita. Nakilala ni Ikijo ang figure sa harap niya bilang si Grim, ang Diyos ng kamatayan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaharap siya ni Ikijo ng harapan. Inutusan ni Kyoka si Ikijo na umatras dahil alam niya kung gaano kapanganib ang mga Grim. Bagamat gusto ni Ikijo na sumunod, wala na siyang lakas para makatakas. Gusto niyang lumaban ng mag-isa para makatakas si Guy. Ngunit walang paraan na. Papayag si Guy doon. Kahit na nasaksihan niya mismo ang kapangyarihan ni Grim, handa pa rin si Guy na lumaban. Sinabi ng mga Grim kay Guy na malapit nang matapos ang panahon ng sangkatauhan at magsisimula na ang panahon ni Busoma. Babasagin nila ang kanilang mga balat bilang tao at magiging mga arkitekto ng isang bagong mundo. At ngayon na ang oras para muling ipanganak si Busoma. Hindi na nakayanan ni Guy ang makarinig ng isa pang salita at sumugod sa labanan. Hindi maaaring basta na lang nakatayo at panoorin ni Ikijo si Guy na lumaban ng mag-isa. Pagkatapos ng klase, dumalo si Shin sa isang gala na nagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Charitable Foundation ng Mooba Group. Sa kanyang silid, tiningnan ni Sayaka ang kanilang litrato at naalala ang lahat ng masasakit na sinabi ni Guy. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang sinabi nito. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pag-asang babalik ito. Umakyat si Shin sa entablado para sa Mooba Group.
Ang kanyang talumpati ay tungkol sa karahasan. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay lubog dito. Kahit sa modernong panahon, ang digmaan at terorismo ay nagkukubli sa bawat sulok. Ito ay isang problemang ikinababahala ng lahat. Nanawagan si Shin sa mga manunood na talikuran ng karahasan, isantibi ang kanilang mga sandata, at gawing realidad ang kapayapaan. Samantala, sina Guy at Ikijo ay patuloy pa ring nakikipaglaban gamit ang lahat ng kanilang ari-arian. Pagod na pagod si Ikijo. Isang mapaminsalang suntok ang ibinigay sa kanya ni Grimm. Si Guy ay natulak ng husto sa bingit kaya't nagsimula siyang magbagong anyo bilang isang busoma upang labanan ang kay Grimm. Sinubukan siyang pigilan ni Ikijo ngunit wala na siyang lakas. Hindi hahayaang matapos ang labanang ito ng mga Grimm hanggat hindi sina Guy at Ikijo ay nagiging busoma. Kahit ilang beses siyang patumbahin ni Grimm, muling bumangon si Guy. Lalong lumakas ang tukso ni Shiryo. Nakatulog na si Sayaka, at nang magising siya, nakita niyang basag na sa sahig ang kanilang nakaframe na litrato. Balot siya ng pangamba na may nangyaring masama kay Guy. Ginamit ni Ikijo ang kanyang mga singsing ng liwanag upang pigilan si Guy, ngunit wala itong silbi. Kumawala si Guy at itinusok ang kanyang espada diretso kay Ikijo. Ang pagkamatay ni Ikijo ay nagpabalik kay Guy sa kanyang orihinal na kalagayan, ngunit si Ikijo mismo ay ganap ng natupok at naging isang busoma.